Goose size. Ngayon ang araw ng kasal natin. Pero hinayaan mo lang na insultuhin ako ng taong to. Bitawan mo ako. Ate-in-law, kumuha ng itlog sa pasali, para daw magkaanak ng lalaki. Bilisan mo, kunin mo na. Goose size. Kung hindi mo pa ko papakialaman, wag na lang tayong magpakasal. Ilang oras lang ang lumipas. Akala ko pa nga, ako ang pinakamaswerteng babae dito sa mundo. Pero, Ang ganda talaga. Pagbukas, suot mo na ang belo. Ikaw na ang pinakamagandang bride. bukas, ikaw lang dapat ang aalagaan ko, tama? Tama, ikaw lang naman talaga ang kliyente ko. Auntie ng kasal, sasamahan kita sa buong ayos mo. Sisiguraduhin kong si An Xiaojing, maganda ka sa bawat sandali. Ngayong gabi, umuwi ka na at magpahinga ng maaga. Bukas, Pasensya ka na sa abala. kaya ikaw rin, magpahinga ka na. Bukas ay, espesyal na araw. Bilang pinakamatalik na kaibigan ni Laugo. Bukas, kasal niya na. Kailangan tulungan ko siyang, disiplina ang baguhang misis niya. Relax lang, Yuking. Madali lang paikutin yun. Naayos na ang plano dati pa. Si Laugo, seryoso kung magmahal. Tayo-tayo na lang talagang kakampi niya. Kung hindi, wala na siyang halaga sa bahay na yun. 5 taon na. Ni isang tawag, wala man lang galing sa batang to. Wala siyang awa talaga. Madam, ang Emerald King na si Liu Heng. Personal pang ipinadala ang mga emerald bracelet na to. At sinadyang, ipaukit pa ang apelyido mo. Ma, Ranen, magpapakasal na ako. ano? Tigil. Talaga bang aalis ka na lang ng ganon-ganon? Babalik ako sa Pilipinas para hanapin si Size. Siguradong hinihintay pa rin niya ako. Para lang sa lalaking yun, iiwan mo lahat. Kahit ang pagiging tagapagmana ng angkan ng An, tatalikuran mo na lang. Si Size, hindi siya inutil. Ayokong maging tagapagmana, lalo na ang maging, katulad mo, isang malamig at walang pusong makina sa trabaho. Patutunayan ko sa iyo, kahit wala akong titulo ng tagapagmana. Kami ni Cez, magiging masaya pa rin kami. 5 taon na walang balita. Isang tawag lang bigla. Para lang patunayang hindi siya nagkamali sa pagpili. Madam, ang kasal ni Ma'am, masaya naman dapat. Yung guna yan, hindi talaga dapat pagkatiwalaan. Sige na lang, basta't yan ang pinili ni Ranen. Bilang nanay niya. Susuportahan ko na lang, ihanda mo ang mga gamit ni Ranen sa kasal. Anak ako ni An Xiaochin. Kailangan Randy ang kasal niya. Opo, Madam. Sandali lang. Ibigay mo na lang sa Gunayan, ang posisyon bilang General Manager ng Ancorp sa Jiangcheng Branch. Pakakasalan niya ang anak ko, dapat lang na maganda ang posisyon niya. Opo, Madam. Aayusin ko agad. Kung talagang mahal niya si Ranen, tatanggapin ko siyang manugang. Pero kung paluluhain niya, si Ranen kahit minsan, hinding-hindi ko siya palalampasin. Madam, na-approve na ang flight plan ng private jet. Siguradong aabot tayo sa kasal ng Ma'am. Ang lambot talaga ng kama natin pang kasal, grabe. Yuking, Xiaoli, Tao. Tumawag ang ingay manager sa akin, sinabihan ako, na-promote na ako. Simula ngayon, ako na ang general manager ng Anshi Group sa Jiangcheng Branch. Ay nako, grabe. General Manager ng Anshi Group. Ibig sabihin, dito sa Jiangcheng, Lakas mo na dito, boss ka na talaga. Laugu, Pag naging General Manager ka na, ibig sabihin, boss ka na namin ni Xiaolei. Simula ngayon, ikaw na bahala sa amin syempre naman, Laugo, alam ko na ikaw na talaga ang pinakastig. Laugo, nalaman ko kasing na-promote ka, sobrang na-excite lang ako. Huwag mo na masyadong seryosohin. Yuking, pinakatropa talaga kita, hindi kita sinisisi. Pero magpapakasal na kami ni Anran. Kaya simula ngayon, huwag mo nang ulitin yon. Laugo, tropa, kailangan ko lang ipaalala sa'yo. Pagkasal ka na, ikaw na ang padre de pamilya. Si Anran, ulila na lang siya, ni hindi nga napagbigyan ng dowry. Tapos lagi ka pa niyang inuutusan. Ano ba namang karapatan niya? Tama? Laugo, General Manager ka na.
Magkakapera at kapangyarihan ka na. Dapat mabawi mo na ang dignity at status ng isang lalaki. Laugo, tama sila. Pag ang babae hindi tinuturuan, sigurado ang hirap mo pagkasal na. Tropa naman tayo mula bata, hindi ka namin ipapahamak. Ganito na lang. Bukas kasal ninyo. Tutulungan ka naming disiplinahin siya ng maayos. Okay ba? Pero, baka kasi magalit si Anran. Si Anran, ulila naman siya. Ikaw lang talaga ang maaasahan niya. Huwag kang mag-alala, sigurado akong hindi siya magagalit at never niya kang iiwan. Dinagdagan ng sahod sa'yo ni Laugo, di ba? Ayusin mo muna ako. Sige, game. Hindi ba, ikaw lang dapat ang aasikasuhin ko ngayon? Ngayon, ano bang ibig sabihin nito? Si Ginoong Gu, nagbayad pa ng extra para mag-makeup pa ako ng isa pang bridesmaid. Akala ko, napag-usapan nyo na lahat yan. Ate, si Laugo naman ang nagbayad ng makeup fee ko. Hindi mo naman pera ang ginastos. Bakit ba ang arte mo? Isang Paris lang ang style ng gown. Sa wedding gown ko pa siya tumugma, tapos inagaw pa makeup artist ko. Akala mo naman karapatan mo na lahat. Sige na, ayusin mo na ako. Hindi mo ba kita ang bride nagmamadali na? Gosay, bakit yung makeup artist na ako nag-book? Nagmo-makeup ng tropa mong babae. Saka, bakit suot ng tropa mong babae? Pareho ng style sa wedding dress ko. At hindi yung bridesmaid dress na inihanda ko. Ranran, huwag ka naman masyadong magpa-apekto. Si Yuking tipong boyish talaga. Ni hindi nga marunong magkilay. Saka, sobrang laki ng bridesmaid dress na binili mo. Sabi niya hindi ka siya kaya hindi niya sinuot. Una, ang makeup artist ko. Ako lang dapat ang aayusan niya ngayon. Pangalawa, ipasukat mo kaagad sa tropa mong babae. Yung bridesmaid dress na inihanda ko. Kung hindi, edi hindi na lang matutuloy ang kasal na to. Sige, basta ikaw ang boss, babe. Lahat susundin ko, ikaw ang masusunod. Ibigay mo kay Yuking ang telepono. Kausapin ko siya. Laugo, araw mo ngayon, ang laki ng okasyon mo. Gusto ko lang maging maganda, mali ba yun? Porke ba bridesmaid ako, kailangan ba mukhang losyang? Ang bride naman, anong problema? Wala ba siyang tiwala sa sarili, kaya gusto niyang iretoke ang makeup ng bridesmaid? Swerte mo sa girls, Laugo. Grabe, nakahanap pa siya ng girlfriend, nakasing ganda ng si Saoxy. Ranan, ganyan talaga ang ugali ni Yuking. Medyo kalog at chill. Para na kaming barkada niyan, parang tropa lang. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, ha? Oo nga, si Saoxy. Ganyan kami palagi, sanay na kami. Huwag mo nang dibdibin, ha? Laugu. Naikwento mo na ba kay Saoxy? Yung tungkol sa bridesmaid. Ranan, wala ka naman yatang ibang bestie diyan. Si Xiaoli at si Etao, parehong best man. Sakto, kulang ng isa sa bridesmaid. Siguro naman, pwedeng si Yuking na lang, di ba? Pero, naayos na yung listahan ng bridesmaid. Medyo awkward kung may dagdag biglaan. Saoxy, please naman, pagbigyan mo na. Pag hindi ka pumayag, siguradong ako ang mapipilit na maging best man nila. Yuking. Yuking. Gawa ka na ng best man suit, ha? Ikaw ang baby ng barkada. Kasal ni Laugo. Dapat ikaw talaga ang star, eh. Ano ka ba? Tumigil ka nga dyan. Si Saoxy dapat ang center of attention, no? Bebe, tingnan mo naman, si Yuking kababata natin yan. Magkakasama kami simula bata pa. Puro lalaki kami, siya lang ang babae sa barkada. Si Xiaoli at si Etao, pareho ng best man. Siya, regular guest lang. Parang wala lang siya sa amin, ang unfair, di ba? Please naman, payagan mo na please. CJ, aasikasuhin ko yung bridesmaid dress. Salamat, bebe, ikaw na talaga ang the best. Salamat. Salamat, Saoxy. Oh, cheers tayo. Tara, tagay na. Inom, inom. Sabihin mo nga, barkada forever ba tayo? Magkakapatid for life. Siyempre. Dati kasi, sina Gusize at Lu Yuking, ang dami nilang moments na lampas na sa dapat. Halos isang linggo pa kami ni Gusize nag-aaway noon. Kahapon lang kami nagkabati. Kung ngayon pa, magulo pa rin si Lu Yuking, magwawala pa siya. Lauguo, ito na ang malaking araw mo ngayon. Siguradong hindi ako magpapabaya sa'yo. Itong damit ng abay. Papalitan ko na lang.
Rebe, Bes, ang ganda-ganda mo ngayon. Para kang may sariling liwanag. Ang ganda mo rin ngayon. Sige, maghahanda na ako ng mga props para sa pagkuha sa bride. Una ka nang magpalit ng wedding gown, tara na. Hindi marunong magkilay. Pero kaya ang full makeup. Pwede mo ba akong tulungan magpakulo ng tubig? Napunta lang ako dito para maging abay, hindi naman katulong dito. Kasalan lang naman to, feeling mo talaga prinsesa ka. Hayaan mo na, hayaan mo na. Malaking araw ngayon, huwag na magpaka-stress. Laoguo, nasaan na kayo? Halos mamatay na ako sa inip dito. Yuking, malapit na kami. Pakicheck naman kung saan itinago ang wedding shoes ni Ranan. Sige, noted. Kabarkada kita, syempre tutulungan kita. Ranan, nandito na ako para sunduin ka. Bilisan nyo, harangan nyo ang pinto. Kung gusto mong kunin ang bride, kailangan mo munang sumagot ng tanong. Sige, tanong mo na. Laoguo, kailan ba unang beses nating natulog na magkasama? Sinadya mo talagang manggulo, ano? Kung hindi mo alam magsalita, huwag ka na lang magsalita. Yuking, huwag kang magkalat ng chismis ha. Magkakaibigan tayo, di ba? Kailan pa tayo natulog ng magkasama? Laugo, nakalimutan mo na? Noong high school tayo, magkakasama tayong pumunta sa Bideha para manood ng snow. Isa na lang ang natirang kwarto, kaya tayong 5, sabay-sabay natulog sa isang kwarto. Takot kang lamigin si Yuking, kaya niyakap mo siya buong gabi. Tama na, tahimik ka na. Ano ba, gusto mo ba talaga akong mapasama? Mahal, puro kalokohan lang sila. Mahal, Unang magbigay ng pulang sobre ang groom. mahal. Mahal, nandito na ako para pakasalan ka. Gusto mo pakasalan ang bride? Hanapin mo muna yung wedding shoes niya. Hanapin mo na. Laoguo. Isa pa, nasaan yung isa pang sapatos? Saan tinago ni Yuking? Bilis sabihin mo. Kapag ikakasal, dapat may sinseridad. Sorry, di kita tutulungan Mandaya. Bibigyan kita ng malaking pulang sobre mamaya. Sige na, sabihin mo na. Lily. Saan mo tinago yung wedding shoes? Sa napag-usapan natin na lugar, di ba? Isa nasa aparador, isa pa nasa ilalim ng kama. Paanong nawala pa? Saan pa kaya mapupunta yun? Ranan, parang nakita ko kanina si Luyuking na may tinapon, sa bintana pababa. Luyuking, tinapon mo ba yung wedding shoes ko? Hindi naman, eh. Ate, bakit mo tinatanong ng ganyan? Ganun ba, hindi mo tinapon ha? May thesis dito sa kwarto ko. Pag chinek natin, malalaman agad natin. Mahal, wag kang kabahan. Naglalaro lang kami. Saan tinago ni Yuking? Bilis sabihin mo. Laoguo. Gusto ko lang gawing extra, challenging yung laro. Talaga bang itinapon mo sa baba? Kaibigan pa ba kita? Pinapagod mo ako pabalik-balik sa taas at baba. Gusto mo ba talaga akong inis? Laoguo. Sorry, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang mag-joke sa'yo. Ganyan ba ang biro mo? O ayaw mo talagang pakasal ako? Ranan, hindi sinasadya ni Yuking. Bababa na ako para hanapin yon. Ate, huwag ka na magalit. Sanay na kami kay Yuking. Palaging ganito yan. Mahal. Ayan. Gosai, anong nangyayari sa childhood friend mo? Sa araw na ikinasal tayo, manggugulo pa. Gusto mo bang mapahiya si Ranan? Ranan. Sorry na. Ayan oh, tama na. Nahanap na yung sapatos, di ba? Kailangan bang magalit ka ng ganyan? Oo nga, Laugo. Hindi mo ba nakita si Yuking? Halos iiyak na siya. Tama na. Tigilan na natin ito. Araw ng kasal ko ngayon. Asawa ko ang masusunod.
Mahal, lilinis ko kaagad ito, ayos lang. Gosai. Hindi ko na gusto yung sapatos. Ngayon din, bilhan mo ako ng bago. Anren, kailangan mo ba talagang gawin to? Kung huhugasan ng sapatos, malinis na yan. Kailangan bang pahirapan ng tao ng ganito? Kasal ko ngayon. Kung hindi ka satisfied, pwede kang umalis. Ikaw, Shaolei, huwag kang ganyan. Kasalanan ko naman lahat. Ate-in-law, pasensya na. Ako ang nagpagalit sa'yo. Tutulungan na lang kita. Lilinisin ko agad yung sapatos. Yuking, ang drama niya. Anong kinalaman mo dun? Oo nga, Yuking, hindi mo kailangan mag-sorry. Gosai. Ganito ba mga tropa mo? Kung umasta sa akin, Wala nang magsalita. Hon, bibili agad ako ng bago, pwede ba? Oy, Laugo, sama kami sa iyo. Laugo, kahit magkakapatid tayo, babae din ako. Ang arte ng misis mo, grabe. Nilapastangan lang naman ang wedding shoes. Kailangan pa ba talagang bumili ulit ng bago? Nakakainis ka din, eh. Ikaw ng soon-to-be general manager, natatakot pa talaga sa, uli lang yan, tama ka dyan. Diba, pag guminhawa buhay niya, sa'yo lang din aasa. Walang karapatan umasta ng ganon. Bili mo na yung wedding shoes, tapos, mamaya sa kasal. Huwag kang bibigay, ha? Dapat kami pakinggan mo. Talaga bang gagawin natin ito? Parang sobra naman. Laugo, kapag nagpatalo ka this time, uulit-ulitin, niya lang sayo. Alam mo naman mga babae, palaging nagpaparami ng demands. Kung lagi kang nagpapasunod, lalong lalala ang ugali, baka palagi na lang siyang nangingibabaw. Laugo, mamaya sa kasal, tahimik ka lang, kami na bahala. Siguradong, pagkatapos nito, sunod sa year na siya sayo. Sige na. Kayo na bahala. Huwag nang magpaka-formal, pinakatropa natin to, eh. Mamaya sa kasal, ipapakita natin kung sino talaga ang nasusunod sa pamilya go. Nabili na ang bagong sapatos. Lahat ng bisita, nagaantay na. Tara na dali. o isuot mo na sa akin. Opo, honey. Kayo rin, sumakay na agad. Anren, hindi pa dito natatapos ang palabas ngayon. Hello, ang tinatawagan nyo ay. Hindi sinasagot ni Mama ang tawag. Baka galit pa siya sa akin. Ayaw niyang pumunta sa kasal ko. Hon, kanino ka tumatawag? Magandang araw, Presidente Ann. Umalis na tayo. Pupunta na ako sa kasal ng anak kong babae. Presidente Leo, ito yung Jade Rui, na matagal nyo nang iniingatan. Bakit bigla nyo gustong ipamigay? Wala kang alam, ang kasal ng nag-iisang anak ng pinakamayaman. Pinakamagandang oportunidad ito. Ako si Liu Heng, oras ko na para sumikat. Tama nga pala. Tawagan mo ang Jade House na pinakamalapit sa Jancheng Hotel. Ipapapunta mo agad ang manager nila. Ibigay ang regalo. Bilang Ann Group, para siguradong ligtas. Opo, Presidente Leo. Ihanda ang magarang regalo. Sama kayo sa akin para batiin ang tagapagmana ng pinakamayaman sa kasal. Opo. Malaking sansa ito para makakonekta sa pinakamayaman. Hindi pwedeng maunahan. Ang ganda talaga ng bride. Sana magsama kayo habang buhay at magkaanak agad. Susunod. Teka lang. Bago magsimula ang wedding ceremony, may isa pa tayong espesyal na, idinaragdag na parte. Ano ba to? Bakit bigla na lang may dagdag na segment? Ate, huwag kang kabahan. Tradisyon yan sa hometown ni Laugo. Para makapasok ang bagong asawa, kailangan munang tumawid ng lalaki sa doorstep.
Anong balak nyo? Gusaize, anong ibig sabihin nito? Honey, tradisyon to sa lugar namin. Kung hindi mo dadaanan to, hindi ka makakapasok sa bahay namin. Anong klaseng lumang kaugalian yan? Hindi ako pumapayag, bitawan nyo ako. Ni hindi nyo man lang nirerespeto ang tradisyon. Parang hindi naman talaga. Seryoso si ate sa pagpapakasal. Sinasabi ko sa'yo. Kung gusto mong mapang-asawa si Laugo, dapat tumawid ka talaga sa doorstep. Nasa makabagong panahon na tayo, pero may ganyan pa rin kayong wedding tradition. Sinamantala lang nila, na halos walang kamag-anak na dumating sa side ng bride, kaya ang tapang nilang, mang-api ng tao. Yuking, huwag mo nang pahirapan si Ranan. Tradisyon lang yon ng mga matatanda. Tito, noong ikinasal si tita, tumawid din naman siya sa doorstep, di ba? Hindi naman bigating reyna, si Anren. Bakit ba problema kung tumawid siya? Tita, ginagawa ko lang to para kay Laugo. Kung hindi niya tatawirin ang doorstep, baka mawalan kayo ng respeto kay Anren, at palaging nasa ibabaw siya sa inyo. Tama si Yuking. Ganon din ang nangyari sa akin noon. Tingnan mo, anak ko na, magiging general manager na ng Anshi Group, dito sa Jiangcheng branch. Para kay Anren, mataas na makapasok sa pamilya namin. Ano ba naman yung tumawid lang sa doorstep? Tito, tita, tawid na kayo. Kailangan nyo munang tumawid para maging matatag si bride, para pagkatapos, di mapahiya si Laugo. Talagang si Yuking, palaging kampi kay Xiaozi natin. Baliw ata si Xiaozi. Nandyan na yung maganda at mabait, pero pinili pa niyang pakasalan yung ulila. Tita, huwag nyo namang sabihin yan. Basta masaya si Laugo. Kontento na ako. Xiaozi, ikaw naman magsalita ka man lang. Sobrang bait ni Ranan sa'yo, kahit hindi ka binigyan ng dowry, nagpakasal na siya sa'yo, wala tayong karapatang maging walang utang na loob. Pa, kaibigan ko si Yuking, alam kong para sa akin to. Isa pa, kaugalian lang naman ito, sumunod na lang tayo kasi. Bagong kasal si Ranan at ako, dapat sundin, mag-aasawa ka na nga, tapos nakikinig ka pa dyan sa babae na yan. Binabastos mo si Ranan. Ikaw, tumbalik na ba utak mo? Anong bastos doon? Yan anak ko, nagpapakita lang ng respeto sa tradisyon ng pamilya. HMPH, tama na, tawid na. Ayoko. Gusaize, ang kapal ng mukha mo. Honey, pinili mong magpakasal sa akin. Sana konting tiis, kayanin mo na lang. Hindi mo na ba ako mahal? Sobra naman tong panglalait na to, bitawan nyo na si Ranan. Ano ba yung sigaw mo dyan? Ang tradisyon, hindi bastos yan. Kung gusto mong mapang-asawa si Laugo, dapat sundin mo ang tradisyon ng mga ninuno. Tito, tita, bilis, tumawid na kayo. Lahat ng ito ay para bigyan ng mga patakaran si Laugo sa bagong asawa niya. Malapit na maging general manager ng Anshi Group si Laugo. Kung maging under siya ng misis niya, nakakahiya namang ipaalam sa iba yon. Gusaize, nahihirapan talaga ako. Pakibitiwan mo na ako agad. Ang arte mo naman. Sige na, tumawid ka na. Yung batang babae sa unahan, siguradong may masamang balak yan. Kawawa naman yung bride. Kung walang magulang na nagtatanggol, mahirap talaga. Ranan, okay ka lang ba? Sobra na silang mang-api. Ayos lang ako. Gusaize. Dapat mo ba talaga akong ipahiya ng ganito? Mahal, kaugalian lang to sa kasal. Pinili mong pakasalan ako, kaya dapat mong sundin yan. Mali yata ang pagkakakilala ko sa'yo. Huminto ka. Sino nagpaalis sa'yo? Gusaize, ngayon araw ng kasal natin. Pero hinayaan mong lukuhin ako ng ibang tao. Sa puso mo, mas importante ba talaga ang mga tradisyong to? Kesa sa akin, ganun ba? Mahal, dati naman lahat ng gusto mo sinusunod ko. Ngayon naman, sumunod ka naman kahit minsan. Anran. Tapos ka na tumawid sa pintuan. Ngayon, ang kulang mo na lang ay magkuha ng itlog. Hindi ba yan yung kaugalian na nangangahulugang magkuha ng itlog sa maruming tubig? Ilang itlog ba dapat? Kung ilang makuha, yun daw ang bilang ng anak na lalaki. Grabe, pinapagawa nila sa bride to. Sobrang kadiri naman. Ang tagal nang ang hindi ginagawa yang. Luma na kaugalian na yan. Gusaize, hindi pa ba sapat yung pagtawid ko sa harap ng ibang tao? Ngayon gusto mo pa akong magkuha ng itlog sa maruming tubig?
Ito ba talaga ang inihanda mong kasal? Ano naman kung kukuha ng itlog? Sa pamilya Laugo, iisa lang ang anak sa bawat henerasyon. Lahat sabik magkaapo. Yuking, gusto mo ba talagang guluhin ang kasal ni Xiaoze? Tito, nagkakamali kayo. Lahat ng ginagawa ko ay para kay Laugo. Ayaw niyo ba talagang magkaroon ng apo agad? Anran. Sige na, kumuha ka na. Kung sino gusto, siya ang kumuha. Hindi ako kukuha. Wala kang ang dinalang kahit piso sa dowry mo. Ngayon nakukuha ka lang ng itlog. Ang dami mo pang reklamo. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Parang prinsesa ka na talaga. Sinabi ng kumuha ka, kaya gawin mo na. Wala nang daldal pa. Pinapansin ka na, ayaw mo pa. Ranen. Sobra na kayong nambabastos. Bitawan niyo si Ranan. Huwag akong hawakan. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan ninyo ako. Gosai, kung wala ka talagang gagawin, huwag na lang natin ituloy itong kasal na to. Ate, pag kumuha ka ng itlog sa maruming tubig, magkakaanak ka ng lalaki. Sige na, kumuha ka na. Bitawan niyo ako. Hindi ako kukuha. Ayoko. Hindi pwede yun. Sa totoo lang, masyado ka lang pinapabayaan ni Laugo, kaya ka ganyan ka-arogante. Bilang pinakamatalik na kaibigan ni Laugo. Kailangan kitang turuan ng tama para sa kanya. Umalis ka dyan. Anran, huwag ka nang magpasikat. Swerte mo nga natuloy. Itong kasal natin, Xiaoze. Sobra ka na. Nasira mo na ang kasal natin. Hindi na maganda tingnan. Pakawalan nyo na si Ranan. Tay, huwag na kayong makialam. Si Yuking para naman sa akin to. Anran, ito ba yung lalaki na pinili mong layasan ng pamilya mo para sa kanya? Nakakatawa ka. Bitawan mo ako. Walang gagalaw kay Ranyan. Habaran mo siya ng damit. Tingnan natin kung magwawala pa siya. Huwag mong galawin ang best friend ko. Tama na. Alam ng kaibigan ko ang hangganan. Bilisan mo na kunin ang itlog. Pagkatapos nun, tapos na tayo dito. Oo nga, ate. Huwag kang uwa. Sabi ko ayaw kong kunin. Tao. Ang ganda ng bridesmaid natin. Habaran mo na yan. Gabi ipalit mo na siya sa bride mo. Yuking, gusto mo bang siraan ang kasal ni Xiaoze? Tito, normal na kaugalian lang to sa kasal. Kapag natapos to kay Laugo ngayon, susunod-sunod na lang siya sa'yo. Malalaman niya kung sino talaga ang boss dito sa bahay. Oo nga, anak. Matagal na dapat siyang turuan ng leksyon. Huwag kang mag-alala. Isang ulilang babae lang yan. Siguradong hindi ka hihiwalayan yan. At isa pa, magiging general, manager ka na. Paano kanya kakayaning iwan? Sa mga susunod na araw, wala na siyang magagawa kundi paglingkuran ka. Hintayin mo na lang ang biyaya mo. Yuking, salamat sa mga payo mo. Sobra na akong napagod sa kakapababa sa kanya. Simula ngayon, tatayo na rin ako bilang totoong lalaki. Bakit ka nagpapasalamat? Ikaw ang pinakamahal kong kaibigan. Aanuhin ko ang isang kaibigan kung papayagan kitang apihin ng asawa mo. Gosai. Kaya nga si Lu Yuking, pareho kami ng suot na gown. Ginagamit ang makeup artist ko. Itinapon ang wedding shoes ko para lang asarin ako. Ngayon naman, yung mga tradisyong, cross door at paghukay ng itlog sa dumi, pang-insulto na sa akin. Alam mo pala lahat yan noon pa. At pinapayagan mo lang. Gusto mo lang talaga akong mapahiya. Para pagkatapos ng kasal. Susunod lang ako sa gusto mo. Laugo, tignan mo galit na naman siya at napapahiya. Sabi ko na sayo, hindi mapagkakatiwalaan ang babae. Kaibigan lang ang panghabang buhay. Tama ka naman. CJ, magsama-sama na lang kayo ng mga barkada mo pang habang buhay. Anran, nasisiraan ka na ba? Nagkakatuwaan lang sila sa'yo. Kailangan mo bang seryosohin? Nagalaw mong sampailan si Laugo. Bakit hindi nyo pa ibalik ang sampal? Ayoko na ituloy ang kasal na to. Dito muna kayo maghintay. Gusto ko talagang makita kung paano tratuhin ni Go ang anak ko. Kung sakaling may konting hindi magandang ginawa siya kay Ranen. Siguradong papalitan ko siya ng mas mahigpit pa. Opo. Ayoko na magpakasal.
Anren, itong kasal, isang salita mo lang ba, tapos na kagad? E paano naman si Laugo, tsaka si Tito at Tita, hindi mo ba iniisip ang kanilang reputasyon? Talagang sinasadya mo, gusto mong pagpiestahan ng mga bisita tong gulong to. Ang pagpapakasal ko kay Gusize. Wala kang kinalaman dito, little cutie. Ano ang tawag mo sa akin? Little cutie. Little cutie. Narinig mo ba ng malinaw? Ikaw. Laugo, ako nga ang pinakamatalik mong kaibigan. Nagkalakas loob pa siyang tawagin akong cute, parang hindi kanya nirespeto. Wala talagang pakialam sa'yo, nakakainsulto. Isa pa, bakit parang biglang, wala na akong kinalaman sa mga nangyayari sa'yo. Anran, Yuking ang pinakamatalik kong kaibigan. Dapat magsalita ka ng may respeto sa harap ko. Bakit ko naman kailangang irespeto? Ang isang tao na sa mismong kasal ko, inumbrasyo ang taong mahalaga sa akin. Anran, anong karapatan mong pagsabihan si Yuking? Huwag kang mawala ng konsiderasyon. Ang ganda ng mga kondisyon ni Laugo. Pumayag siyang pakasalan ka na halos, wala namang maipagmamalaking babae. Dapat nga magpasalamat ka. Akala ko tutulungan ko lang siyang umangat sa pagkatao niya. Hindi ko akalain na ikaw pa ang naging dahilan kung bakit nasaktan ang anak ko. Nakakahiya at nakakatawa ka talaga. Anran, sinusubok lang naman ng tradisyon ang pagkatao mo. Masyado kang sumobra. Dapat mag-sorry ka. Pagsubok. Tinutokso mo ba kung hanggang saan ko kayang tiisin ang pang-iinsulto mo? Ibig mo bang malaman hanggang saan ko kaya magpakumbaba? O sinusubukan mo lang akong sumunod sa gusto mo, kung magiging sunod-sunuran lang ako sa'yo? Go Saije, nakakainis ka talaga, sobra kang nakakabastos. Anong ipinag-aangas mo dyan? Sa totoo lang, hindi ka rin naman seryoso sa pagpapakasal kay Laugo. Ginamit mo pa ang bote para hampasin si Eitao. Sobrang malas kaya kung may dugo sa kasal. Hinubaran niya ang best friend ko. Ang ginawa ko nga, magaan pa yon. Anak. Tingnan mo nga kung sino pinakasalan mo. Ha? Ang init ng ulo. Paano ka kaya mabubuhay sa kanya habang buhay? Laugo, ikaw na nga ang magiging general manager balang araw. Bakit mo siya hinahayaan na kontrolin ka? At inaapakan niya kaming mga tropa mo. Anran, hindi ko inakalang, magiging parang palengkera ka. Nagawa mong saktan pa ang matalik kong kaibigan. Ikaw, ngayon din, humingi ka ng tawad sa akin. Go Saije, habang inaapakan nila ako, hindi mo man lang pinansin. Ngayong, anong karapatan mong utusan ako? Hindi ko na itutuloy ang kasal na to. Ikaw, umalis ka dito hanggat maaari, layuan mo ako. At nagawa mo pang murahin si Laugo. Kita ko na talaga, lumaki kang walang inang gamabay, kaya wala kang modo. Sinong nagsabing ang anak ko lumaki nang walang inang nag-alaga? Sinong nagsabing ang anak kong babae, may ina nga pero parang walang nagpalaki? Itulak mo na. Ma, Bakit mo nagawang mapabayaan ang sarili mo ng ganito? ayos lang. Ma, ang kasal na to, hindi ko na itutuloy. Hello po, tita. Nandito naman ako. Magpahinga ka muna sa baba. Laugo. Di ba ulila si Anren? Paanong nagkaroon siya ng nanay? Tignan mo yung suot niya, parang aakyat ng red carpet. Ewan ko rin, wala naman akong narinig na nabanggit ni Anran tungkol sa pamilya niya. Siguro hindi maganda ang kalagayan. Anran, may nanay ka pala. Ang bihira mo naman pumunta dito. Ano, saktong dumating ka sa oras ng handaan, para makikain, tama ba? Lu Yuking. Ayusin mo ang pananalita mo. Tama si Yuking. Ang totoo, nakita mo lang na anak ko, ang naging general manager, kaya pinatawag mo pa yung nanay mong pobre para makihingi siguro ng kung anong bagay, no, sayang lang. Naginarte ka na parang prinsesa, tapos biglang ayaw na sa kasal. Ang handa, yun nanay mo, mukhang di makakakain dito. Sa ganyang klase ng handaan, kahit hindi mo ako pilitin, di ko rin yan titikman. Kayo talaga mag-ina, pareho kayong ugali. Kapag mahirap, pang-api pero maangas. Si Anran nga, ni piso, walang naibigay na dowry. Tapos ikaw pa nanay, nagrereklamo ka pa. Nagpapanggap ka pa dyan. Lu Yuking, subukan mo pang magsalita ng kalokohan. Susubukan kong punitin ang bibig mo, baka di mo kayanin.
Sige na, si Yuking lang naman diretso lang magsalita. Anran, huwag mo nang palakihin pa, okay? Go Saije. Hanggang ngayon ba, inisip mo pa rin na nagtatampo lang ako? Kung hindi, ano nga ba, ginagawa mo lang yung paa sa effect na yan. Sinasabi ko sa'yo, kami ni Yuking, malinis ang relasyon namin. Ikaw lang ang masyadong sensitibo, pinapalaki mo ang issue. Ranen, ito ba talaga ang tinituring mong tunay na pag-ibig na handa mong ipaglaban at talikuran ang lahat? Ma, alam ko pong mali ako. Nagsisisi rin ako, Ma. Tara na, Ma, alis na tayo. Uwi na tayo, uwi na tayo. Anran, ngayon ang kasal natin. Kung aalis ka ngayon, baka pagsisihan mo pa. Laugo, yung nangyari kanina, kalimutan na natin yun. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Manood ka na lang. Terra. Ang ganda ng plano mo, ah. Kung hindi kayo magbabayad sa pinsalang ginawa ninyo, hindi ko kayo palalabasin dito. Ang gastos sa kasal na to, ang bayad sa wedding reception, yung pera ng mga bisita. Hindi ba dapat ikaw ang magbayad niyan? Tama, pinahiya mo kami sa harap ng lahat dahil kinansela mo ang kasal, ang reputasyon namin, mga go, napahiya mo talaga. Hindi ba dapat ikaw ang magbayad sa lahat ng pinsala na to? Go Saije. Ito rin ba ang gusto mo? Gusto mong bayaran ko ang mga nalugi sa inyo? Anak, ano bang kinatatakot mo? Sa ngayon, ikaw ang general manager. Yung babae na, tulad ni Anren, hindi man lang bagay na magsapatos para sa'yo. Tita, sa palagay ko, hindi naman nila kayang bayaran yan. Go Saije. Kahit na wala akong dinalang dowry. Pero yung paunang bayad sa bahay at kotse ng kasal, ako ang nagbayad niyan. Pangalan mo pa nga ang nakasulat. Ni hindi nga ako humingi ng kahit na anong bridal price sa inyo. Ngayon, yang nanay mo, at yung mga tinatawag mong bro, makakapal pa ang mukha na singilin ako ng pera. Tigilan mo na yung pangmomoral ng iba, yung sasakyan at bahay, ikaw naman ang kusang. Isinulat sa pangalan ni Laugo, tsaka, sa susunod, hindi mo ba kailangan tulungan ka ni Laugo sa pagbabayad ng utang? Di ba naglabas ka lang naman ng paunang bayad? Ano ba yung pinapakitang ganyan? Tama si Yuching. Lahat ng to, ikaw mismo ang pumili. Hindi naman pinilit ng anak ko. Ngayon ginagamit mo to para isumbat sa amin. Ang galing mo talagang magkwenta. Ako nagkwenta. Yung kapal ng mukha niyong pamilya, talagang napalawak niyo pa mundo ko. Cutie. Anran, alin ba ang hindi pinahalagahan sa'yo? Kung ganyan mo tratuhin si Anran, sigurado akong pagsisisihan mo to. Tay, bakit mo naman, kinakampihan ng iba? Sabi ko na nga ba, lahat ng ginagawa ni Yuking ay para sa akin. Tito, tinutulungan ko lang si Laugo na makuha ang nararapat para sa kanya. Ngayon nandito ang lahat ng kamag-anak at kaibigan ng pamilya ko. Ngayon na hindi natuloy ang kasal, hindi ba dapat si Anran ang managot sa mga naging abala? Tumigil ka na nga. Lu Yuking, kung hindi ka lang sana nakialam. Itong kasal, hindi sana na-cancel. Ikaw talagang matanda ka, kanino ka ba talaga kampi? Si Yuking lang naman talaga. Ang totoong nag-aalala, para sa anak natin. Laugo. Tita. Ayos lang na medyo ako ang maging kawawa. Basta maintindihan nyo lang, ang tunay kong hangarin, okay na ako. Anren, ngayon, hindi mo lang kailangang bayaran ang nawalang gastos sa kasal. Pati rin ang medical bill ni Itao. Binugbog mo ng ganyan si Itao. Dapat lang napanagutan mo. Paano mo gustong bayaran? Gastos sa kasal, dagdag pa ang medical bill. Lahat-lahat. 30,000. Kahit 1 sentimo, bawal bawasan. 30,000. Bakit? Natakot ka? Sa itsura mong yan, mukhang, ni minsan, hindi mo pa nahawakan ang ganang pera, no? May nanay na nanganak, pero walang nanay na nagpalaki, cute pa rin. Ngayon hindi ka makabayad. Karma mo yan. Anran, ang kapal ng mukha mo, bruha ka, naglalakas loob ka pang, saktan si Yuching. Laugo, paulit-ulit ko nang sinabi, may violent tendency si Anran. Buti na lang at hindi mo pa siya pinakasalan. Kung naging asawa mo siya, siguradong lalaspagin ka lang yan. Anran, hindi ako makapaniwalang ganito kakasama. Masaya talaga ako na hindi kita pinakasalan. Ako yata ang mas dapat magpasalamat. Salamat sa inyo, at sa pinaka-close mong kaibigan, dahil pinigilan niyo akong maubos ang buhay ko, sa isang taong kagaya mo, walang alam sa tama at mali at nagmamaganda pa. Ikaw. Anran. Ang anak ko ay general manager ng An Group, isang malaking biyaya na lang na mapang-asawa mo siya. Hindi mo man lang
Nakikita ang swerte mo. Kung ganyan ka rin lang, mas mabuti pang si Yuching na lang ang mapang-asawa sa pamilya namin. Mas maayos siya sa'yo, 10,000 beses pa. Oh, di maganda, sana sila na lang dalawa ang magkatuluyan. At huwag nang manggulo sa iba pa. Pwede bang tigilan nyo na ang gulo nyo? Xiaoze, grabe ka, parang nabaliw ka na talaga. Ang bait-bait ni Anran. Hanggang ngayon, hindi mo pa ba naiisip magbago? Pa, bakit parang kampi ka sa iba? Di ba sinabi ko na, lahat ng ginagawa ni Yuking ay para sa kabutihan ko? Itong groom na to, bakit parang hindi alam ang gusto niya? Andyan na nga yung mabuting bride, ayaw pang pakasalan. Pinagtatanggol pa yung girl best friend niya. Sa tingin ko, yung girl best friend ng groom, may ibang plano yan. Lagi na lang siya ang gulo dito. Ano bang pinagsasabi nyo dyan? Ako si Laugo, pinakamabuting barkada niya. Ginagawa ko lang to para sa kaligayahan niya. Inggit lang kayo. Laugo, ngayon masyado ka na yatang big deal ha. Kanina, tumawag sa akin yung pinsan ko. Sinabi na si Fakewei daw ang Liuheng, na representante ng Anshi Group, dadalo para magbigay ng wedding gift. Yuking, totoo ba yan? Oo naman. Yung pinsan ko nga, manager ng Fakewei Jai. Ngayon sa Jiangcheng Hotel, ikaw lang ang may kasal, at bilang representante ng Anshi Group. Kung hindi para sa'yo bilang bagong general manager, kanino pa ibibigay? Anak, ang galing mo talaga. Anran, narinig mo yun. Kahit si Fakewei Dawang, ganyang klase ng tao, gustong-gusto makipagkaibigan sa anak ko. Bakit hindi ka pa lumuhad, at humingi ng tawad sa anak ko, at hilingin ang patawad niya? Kumer at compare. Pasensya na. Ako ang may pagkukulang sa pagpapalaki sa anak ko. Kaya si Anran, nakaranas ng ganito kalaking pangungulila. Alam ko namang marunong kang umunawa. Sayang lang. Nagiging makakalimutin ka na. Katulad ng anak ko, ano bang klase ng babae ang hindi niya kayang pakasalan? Bakit ka ba humihingi ng paumanhin sa kanya? Tumahimik ka na nga. Tito. Mataas na ang katayuan ngayon ni Laugo. Si nanay ni Anren, walang dala, nandito lang para kumain at uminom ng libre. Ni matinong dowry, hindi man lang naghanda. Nakakahiya talaga. Paano mo naman nasabi, na wala akong hinandang kahit ano? Maghanda ka ng isang set ng peke, pumunta ka dito para magpakitang gilas, ano? Tingnan mo yung suot mo, puro peke ang mga yan na kunwaring branded. Akala mo hindi ko alam? Pekeng gamit. Syempre naman. Kung yung suot mo ay original, pwede ka nang bumili ng isang bahay. Niloloko mo lang sarili mo. Kailanman hindi ako nagsusuot ng peke, yang hakaw mo, relo mo. Wala pa sa 10 milyon, hindi mo mabibili. Itong bag na to, Hermes na limited edition. 8 milyon, swerte mo na kung nakuha mo ng ganyan kababa. Yang bracelet na yan, top grade na emerald. Kung wala kang 20 o 30 milyon, hindi mo mabibili. Pero ang tapang mo, isinusuot mo pa at niloloko ang iba. Mga gamit ko. Ikaw ba, may karapatan kang hawakan din. Nagpapanggap ka pa rin. Sige lang, tuloy mo lang ang pagpapanggap mo. Sa tingin ko, sa buong pagkatao mo, ang bibig mo lang talaga ang matigas. Kung talaga kayong mayaman, bakit si Anren, iniwan ang pagiging anak ng mayamang pamilya? Lumayas pa para lang sumama kay Laugo at maghirap. Hindi kaya. Dahil lang sa tinatawag mong pag-ibig yan. Anran, totoo ba yon? Laugo, baka naman naniwala ka, ang pamilya ni na Anren, talagang salat sa buhay. Hindi nga kaya, ng bulsa nila ang ganitong mamahaling bagay. Matandang tita. Nahuli na kita. Tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap. Lu Yuking, kung magsalita ka pa ng isa pang salita, sasampalin ulit kita. Ikaw, Ang tapang mo ha. Ikaw at ang nanay mo, isa kayong magaspang at bayulente, isa namang kuripot at mapanlait. Kahihiyan lang kayo kay Laugo. Kung hindi kayo magbayad ngayon, huwag kayong umasang makakaalis. Oo, ang anak ko, sobra kayong maliit para sa kanya. Kayong mag-ina. Kung hindi kayo magbabayad ng danyos, kung hindi nyo kami masisiyahan, huwag niyong asahan na makakaalis kayo dito. Yung simpleng branch, manager ng Jiangcheng,
Sa tingin ko, wala talagang halaga. Ikaw na suot-suot ang peke mong damit, isang ordinaryong tao lang, ano ba talaga alam mo? Iyan na ang ungroup na, kasing yaman ng isang bansa. Sa susunod, si Laugo, siya na ang bagong bigatin sa Jiangcheng. Alam mo ba kung sino talaga ako? Huwag mong sabihin na. Ikaw mismo ang sinasabi mong, presidente ng ungroup. Nakakatawa ka naman. Huwag mong isipin na dahil apelyido mo ay An, pwede mo nang basta-basta kunwariin. Magkahiya ka naman. Gusi siya, dati, dahil minahal ka talaga ni Anran. Kaya ko sana pang bigyan ka ng pinakahuling respeto. Pero ngayon, mukhang wala palang dahilan. Dahil lahat kayo ay pinagkakaila ang pagkatao ko. Sinasabi niyong mahirap kami, sinasabi niyong mataas ang pangarap ng anak kong babae, sinasabi niyong wala akong kaya ibigay na dowry. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Tingnan niyo, kung ano ba talaga ang inihanda ko. Ang dami mong inupahang artista para lang magpasikat. Grabe, ang hirap nito para sa'yo. Lahat ng yan props lang, di ba? Akala mo talaga kung sino kang malaking boss. Laugo, tingnan mo nga sila, nakakatawa sila. Oh, mamaya pag binuksan yan, puro kalat lang laman yan. Tingnan natin kung paano sila magpapaliwanag. Anran, gusto ko lang naman, kahit kaunting dangal bilang lalaki. Kailangan bang ganyan kalaki ang drama mo? Dangal. Noong pinabayaan mong, apihin nila ako. Ang dignidad mo, matagal nang itinapon sa aso. Ngayon, kasalanan niyo na rin to. Grabe, wala kang pakundangan. Tumahimik ka na nga. Kung matapang ka talaga, buksan mo na. Para makita ng lahat kung ano bang klase ng kalat yang mga dinala mong pampakasal. Hindi yan pwede. Grabe naman. Gaano kabigat kaya ang isang kahon na to? Parang hindi lang dot ang inilipat dito. Para ka nang naglipat ng buong bundok ng ginto. 2 kahon lang na purong ginto. Pambaon ko lang yan para sa magiging manugang ko. Parang regalo ko lang sa unang pagkikita natin. Ito, lahat ba ng mga gintong to? Akin na lahat to? Aba, ang dami naman. Si Anran ba talaga? Mayamang mayaman pala siya. Sige, tuloy mo lang. Ito naman, para sa anak kong babae, isang brilyanteng 999 na carat ang inihanda ko. Pampaswerte lang ito. 999 na carat na brilyante? Ano to? Hindi na to brilyante. Para namang itlog ng ostrich ito, eh. Ang presyo kasi sa palengke. Ang isang itlog ng ostrich na ganito, lagpas 200 milyon yan. Bukod pa dyan, meron pang 9 na set ng pinakamamahaling bahay dito at sa ibang bansa, kasama pa ang 2 kotse na pambiyahe na supercar pa ha. Bawat isang bahay, ang taning presyo, nasa 100 milyon lang yan. Wala pa naman masyado. Siyam na bilyon. Bahay-bahay na lang ang bigayan. Kotse-kotse pa talaga ang dagdag. Sobrang bongga naman itong lahat. Ano ba talaga ang pamilya ng bride? Baka yan na yata ang pinakamayaman sa bansa. Grabe, dolyar pa talaga. Ganito kalaking kahon. Milyon-milyon na sigurado ito. Ito naman, para sa magiging manugang ko, pangregalo ko sa pagpapalit ng tawag. 10 milyon, 100 milyon na dolyar. Gusi siya. Kung kahit kaunti lang sana ngayon, mukha kang totoong lalaki. Marunong kang protektahan ang asawa mo, nirerespeto mo ang kasal nyo. Lahat ng yan, ay para sa'yo na sana. Ang swerte at yaman na sobrang bihira, basta nalagpasan mo lang. Go see siya, halos naging manugang ka na sana ng mayamang pamilya. Sino bang dapat sisihin? Kasalanan talaga ng kaibigang babae niyang mahilig manggulo. Ano daw, kaibigan niyang babae? Para sa akin, siya lang naman ang munting cute na yan, eh. Kung hindi dahil sa gulo-gulo niya, lahat ng to ay pag-aari na sana ng mga go. Impossible. Sigurado akong peke lahat ng to. Laugo. Huwag mo namang sabihin na naniniwala ka talaga na si Anran na nanay, ang president ng An Corporation. Ako, Huwag kang magpalinlang sa kanila. Laugu. Parating na agad pinsan ko, kung magpanggap siyang president ng An Corporation. Siguradong hindi maganda kahihinatnan niya. Isang manager lang naman ng fake Wijay iyan. Gusto ko lang makita kung ano ba magagawa niya sa akin. Manager Luoti yan ng Fake Wijay. Alinsunod sa utos ni Fake Wi daw ang Liu Heng. Sa pangalan ng An Company, binabati, ang general manager go sa bagong kasal. Ihatid ang regalo. Grabe. Isang kahon ng perlas mula sa silangang dagat.
Halos hindi na ito matatawaran ng halaga. Mukhang hindi basta-basta ang bagong nobyo. Gola Odi. Kayo ni Yuking ay magkaibigan mula pa pagkabata. Kaya sa mga susunod, aasa talaga kami sa'yo. Tulungan mo naman ako, ha? Tianjie, ang bait mo naman masyado. Nabahala pa talaga akong pumunta ng personal. Walang abala yun. Kung ang Laodi ay magiging General Manager ng An Group, aba, walang kapantay ang kinabukasan mo. Sigurado ka ba na ito ang kay Liu Heng, at ikaw pa mismo ang inutusan niyang magdala nito? Sino ka ba? Nalakas mong tawagin ng diretso si Boss Leo sa pangalan niya? Pinsan, siya pala ang biyenan ni Laugo. Nagpapanggap ngayon na siya raw ang president ng An Group. Ha? Nangangahas kang magkunwari na ikaw ang tumulong kay Boss Leo? Ikaw ba ang manager ng Fake Wijay? Dapat lang. Kilala mo ang Pulse Ares na to, di ba? Pinsan, anong meron? Hindi ba ito peke lang na Pulse Ares? Anong ikinagugulat nyo dyan? Anong ginagawa mo? Lu Yuking, ibalik mo na agad ang pulseras ng Jade sa mama ko. Nag-aapura ka naman. Gusto ko lang naman na si Pinsan, tumulong na suriin muna yung item. Para hindi may mga tao dyan, na gumagamit ng mga peke, para lokohin ang iba. Mga kaibigan, ang klase ng jade bracelet na ganito, pwede kong sabihin sa buong bansa, tanging ang Fake Wijay lang ang posibleng may ganyan. At siguradong, yan ay pang prime na gamit ng store. Sobra ang halaga niyan. Tapos siya pa, paano siya magkakaroon ng ganyan? Bakit naman hindi pwedeng meron ang mama ko? Ang Fake Wijay ay negosyo ni Fake Wi King Liu Heng. Yung mama mo kasi, lahat ng gamit puro peke at mababa ang kalidad. Kaya sigurado ako na peke ang Pulse Ares na yan. Pati na rin yung mga regalo sa kasal. Lahat yan peke. Fake. Itong ginto, itong dolyar, itong diamante. Paano namang magiging peke yan? Syempre peke yan. Laugo, isipin mo nga. Kung talagang kasing yaman talaga nang, sinasabi si Anren at ang nanay niya. Bakit kaya nilang magpalaki ng isang katulad ni Anren, na ni hindi man lang humihingi ng dowry at parang sila pa ang nagbibigay? Si Fake Wee daw ang Liu Heng. Kilalang tao yun, napaka-impluensya. Baka naman talaga siyang CEO ng Anshi. Uulitin ko na lang ulit, ibalik mo ng buo at walang gasgas yung Pulse Ares ng Jade. Kapag nasira mo yan, hindi mo kayang bayaran. Ay grabe naman, takot-takot ako, ha? Isang pekeng Pulse Ares lang, hindi ko pa mababayaran. Palagay ko naman kayo, natatakot lang ipacheck kasi baka mabuko kayo sa harap ng lahat. Anran, ikaw at ang nanay mo, panay panluloko lang ginagawa nyo rito. Pinapaniwala nyo sarili nyo. Di ba kayo natatakot mapahiya? Gosai, hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa kanya? Grabe ka, parang wala ka ng pag-asa. Laugo, tama na ang Saturday sa kanya. Kuya, tingnan mo nga agad ang Pulse Ares na to. Totoo ba o peke? Tignan natin kung paano pa magdadahilan ang mag-inang manluloko na ito. Kuya Pinsan, tingnan mo naman ng maayos. Itong pekeng Pulse Ares na to, hindi ba parang galing sa Fake Wijay ang pagkakagawa? Itong kinang, itong kalidad ng bato. Itong ukit. Halatang gawa talaga ng Fake Wijay namin. Sobra pa, gawa ng top na alagad ng sining yan. Pero teka, parang may mali. Kuya Pinsan, peke ba talaga to? Itong klase ng materyales, pati pagkakagawa. Mukhang tunay lahat. Sa totoo lang, parang mas totoo pa kaysa sa tunay. Pero, sa ganitong uri ng kalidad ng Jade, si Liu Zhang lang ang may ganyang stock, at saka, hindi naman talaga siya gumagawa ng Pulse Ares para ibenta. Laugo, narinig mo ba? May nakaukit pa dito na character. Ganitong klase ng loob na ukit, micro-engraving ang ginamit. Sobrang komplikado ng proseso. Agad nababasag yung bato, pag hindi ingat sa paggawa. Matagal nang hindi tumatanggap ng ganitong klase ng serbisyo, ang Fake Wijay namin para sa publiko. Anran, narinig mo ba? Kayong mag-ina, kahit magpanggap na lang, sablay pa rin. Grabe naman, nakakahiya na kayo. Mga makitid ang isipan. Ibalik mo na agad ang bracelet. Isa namang pekeng bracelet lang yan. Akala mo kung anong yaman. Oh, sige, ibabalik ko na sayo. Ayoko nga. Itong jade na bracelet, si Liu Heng mismo ang nagpaayos at nagpaukit ng pangalan. Pinadala pa yan dito sa mansyon sakay ng eroplano, at nakiusap na tanggapin ko. Sinira mo lang yan. Naisip mo na ba kung paano mo babayaran? Grabe ka, ang tapang mo ring. Mag-imbento,
Si Boss Leo ba naman? Maglalaan ng oras sa'yo, para ayusin at pagandahin ang bracelet, tapos papokit pa ng pangalan? Feeling mo talaga, ikaw ang presidente ng An Group. Isa lang yung peking bracelet. ₱10 na nga lang, sapat na? Ni si Liu Heng mismo, hindi makapangahas, nakomprontahin. Ako ng ganyan. Si Liu Heng nga hindi naglalakas loob, nakausapin ako ng ganyan. Sobrang wala kang respeto. Nagpanggap kang tagapagligtas ni Liu Zong, tapos hindi pa marunong gumalang kay Liu Zong. Para sa akin, ikaw talaga ang walang modo. Kuya pinsan, paano niya nagawang magpanggap na tagapagligtas ni Liu Zong? Parang pinakamasamang paglapastangan na yan kay Liu Zong. Bilisan mong sabihin kay Liu Zong. Huwag mo silang palampasin, dapat parusahan sila. Tama yan, naglalakas loob na makipagkoneksyon kay Liu Zong. Tapos kung ano-ano pa ang sinasabi, tatawagan ko na ang sekretarya ni Liu Zong. Ngayon na, hintayin nyo lang. Pagdating ng sekretarya ni Liu Zong, tingnan natin kung ano mangyayari sa inyo. Itong mga peking pera, ebidensya na yan. Pwede kayong makulong at magtahi ng damit sa loob. Anran, hindi ko talaga akalain na may nanay kang. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Dahil sa kanya, napahiya tayo sa buong pamilya Gu. Ang totoo, Kaya nawala ng dangal ang Gu family. Hindi ba't dahil sa iyo na hindi marunong magtimbang ng tama't mali? At dyan sa tabi mo, ang maliit na payasong likot-likot. Anren, sino ba ang tinatawag mong payaso? Kung sino man ang pumalag, siya na yun. Laugu, tingnan mo, hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo niya. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Noong umalis siya ng bahay dati, hindi naman pala dahil mahal ka niya. Kundi gusto lang talaga niya, makahanap ng asawa na pwede niyang sisihin buong buhay. asawang pwedeng sisihin. Tama. Tingnan mo siya, nagkukunwaring mabait, ayaw tumanggap ng dote. Siya pa naglabas ng pera para sa kotse at bahay. Sinulat pa sa pangalan mo, parang utang na loob mo pa sa kanya lahat. Tapos pag kinasal kayo, ang nanay niya, natural lang na, sumama at tumira sa inyo. Pag ganyan, hindi ba ikaw pa rin ang magpapakapagod para buhayin silang mag-ina? Ayan, abangan mo, maghahirap ka niyan. Tama, tama. Talagang matalino ka. Anran, hindi ko akalaing ganyan ang iniisip mo. Akala ko talaga mahal mo ako. Yun pala, pinagpaplanuhan mo lang ako. Go Saije. Ano ba, sira na ba ulo mo? Kahit ano sabihin ni Liu Yuking, pinaniniwalaan mo. Tanungin mo nga ang sarili mo. Mayroon bang kahit ano akong pwedeng pagplanuhan sa'yo? Ang pagpunta dito ng nanay ko, para lang batiin ako. Ang galing mo talagang magsalita. Lahat ng mga pakulo nyo, kitang-kita ko na, kitang-kita ko na, kitang-kita ko na. Hintayin mo lang, tatawagin ng pinsan ko ang sekretarya ni Leo. Tingnan natin kung magyayabang pa kayo pagkatapos niyan. Ansi. Tansya at appraisal ng pinsala. Opo, ma'am. Itong Pulse Heiress na Jade, pinili mismo ni Liu Heng. Hari ng Jade, pinakamataas na kalidad na Emperor Green Rose Stone, isang taon niyang pinagpag-year-end. Pinakintab niya ito ng personal para sa chairman ng An Group, si Boss An. Siya mismo ang nag-ukit ng letrang An. Gamit ang microcarving. Ibig sabihin nito, kapayapaan at proteksyon magpakailanman. Ang halaga ng bato at gawa pa lang, hindi bababa sa 50 milyon. Kasama pa ang taos-pusong intensyon ni Ginoong Liu Heng. Ang market value nito ay 100 milyon. 100 milyon. Sinong tinatakot mo? Kung totoo to, lagot sila talaga. Hindi biro ang kalabanin ng An Group, wala talagang magandang mangyayari. Oo nga. Kahit si Liu Heng, hindi makakapantay sa An Group. Ang An Group talaga ang tunay na hari sa negosyo. Ibig sabihin, yung bride ay si An Group heiress. Yung sikat na tagapagmana ng pinakamayaman. Siya ba talaga? Siya pa raw ang anak ng may-ari ng Anshi Group. Managinip ka na lang. Anran, totoo ba lahat ng sinasabi nila? Ako nga ang anak ng may-ari ng Anshi Group. Ako rin ang nag-iisang tagapagmana ng Anshi. At ang nanay ko, siya ang kasalukuyang hihi ng Anshi Group. An Xiaoqing. Paano nangyari yun? Bakit di mo agad sinabi sa akin? Bakit ko kailangang sabihin agad sa iyo? Hindi ba para protektahan ko na lang? Yang nakakatawa at nakakaawang pride mo. Para lang mapatunayan ko sa'yo na ako si Anran. Mahal kita, ikaw mismo si Guseze. 5 taon na ang nakalipas. Iniwan ko ang pagiging tagapagmana para lang makasama ka. Hindi ko na pinansin ang nanay ko.
Lumayas ako sa bahay. Parang karaniwang babae lang ako. Sabay tayo lumaban sa buhay. Dati, balak ko ipakita sa kasal natin. Sa mama ko na tama ang naging desisyon ko. Pero ikaw, Gusaize, paano mo ako tinrato? Sa kasal na to, ikaw ang nagpakatalo sa akin ng todo. Pero ikaw, Gusaize, paano mo naman ako tinrato? Itong kasal na to, ginawa mo akong talunan na talunan. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Lao Gu, talaga bang naniniwala ka sa mga sinasabi ni Anren? Sigurado akong niloloko ka lang niya. Anak ng pinakamayamang tao, ikakasal. Paano namang magiging ganito ka-simple at malamig ito? Ni isang kilalang tao. Walang dumating. Anren, nakikita ko kayong mag-ina. Parang addicted na kayo sa pag-arte, no? Pati pinakamayaman sa buong bansa, kayang magkunwari. Lu Yuking, ikaw na nagsimula ng lahat ng to. May mukha ka pa talagang tumahol dito. Lao Gu, magsalita ka naman. May punto si Yuking ah. Anran, ganito na ang nangyari. Niloloko mo pa rin ba ako? Demi, wala ka nang masabi, di ba? Lao Gu, tingnan mo. Yang mag-ina na yan, puro kasinungalingan lang sila mula ulo hanggang paa. Gusaize, dahil sa'yo pakiramdam ko, parang biro lang lahat ng pinaghirapan ko nitong 5 taon. Anran, hindi ka pa ba sapat na napahiya? Si Yuking na, hindi man lang katulad mo, nagpanggap na pinakamayaman. Sobrang kapal ng mukha niyo, grabe. Ikaw, Ranen, tama na. Huwag mong subukang gisingin ang nagkukunwaring natutulog. At huwag mo na ring pansinin ang mga baliw na asong kagat lang ng kagat. Dahil pababain lang nila ang sarili mo. Mga ilang minuto pa ba? Huwag na huwag niyong palampasin ang tamang oras. Liu Zhang, sandali na lang po. Yung manager ng Fake Wijay, nasa venue na. At nagdala na ng regalo. Pero nag-report siya na, may nagsususpetsyang ginamit ang high-end na technology natin, para gumawa ng peke. Ang tapang nila na manggulo sa kasal ni Anda Xiaoji. Bilisan ninyo, dumiretso na agad kayo roon. Opo. Ang kapal ng mukha mo. Ako pa ang tinawag mong aso. Kayo nga itong mga peking mayaman na parang askal. Itong mga gold bar. Yung susi ng kotse at titulo ng bahay. Puro peke lahat yan. Lao Gu, kita mo na. Puro peke yung mga dala nila para magmalaki. Ako pa ang nakabisto. Ano bang tinatanga-tanga mo dyan? Bakit hindi ka sumama sa akin? At punitin ang lahat ng pekeng perang ito, hanggang sa wasak silang lahat. Tingnan natin kung paano pa sila magpapanggap. Puro peke lang naman yan. Bakit ba kayo natatakot? Kung tunay kayong magkapamilya, sumama kayo sa akin. Gusaize. Lu Yuking, nababaliw ka na talaga. Gusto mo bang sumali pa si Gusaize sa kabaliwan mo? Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari kung pagpupunitin natin ang perang ito? Kaya ba ninyong akuin ang mga mangyayari pagkatapos? Anren, sinong tinatakot mo? Anak, huwag mong hayaang madala ka sa pananakot niya. Kung nakuha nila ng mag-ina na lokohin tayo. Kahit punitin natin to lahat, ano naman mangyayari? Siyaos. Ikaw, suwel ka. Pigilan mo na yan. Krimen na yung ginagawa nyo. Tay, huwag ka nang makialam. Si Yuking ang pinakamahalaga kong kaibigan. Hindi niya ako ilalagay sa alanganin. Pinunit mo na agad ng hindi nag-iisip. Paano kung totoong pera pala to? Ay, Tignan nyo nga ang pinaggagawa nila. Sino bang makakapigil sa kanila niyan? Lao Gu, nakita mo. Ang dami na nating napunit. Wala man lang silang nereklamo. Ano ba to? Puro lata ng basura lang pinupunit natin. Pinagpapanggap pang milyonaryo. Ako nga, Anran. Ito ang magiging resulta ng panloloko mo kay Lao Gu. Ganyan ang kinahihinatnan ng paglalaro sa damdamin ng iba. Habang nandyan ako bilang mabuting kaibigan. Huwag kayong umasang makakalusot. Anran, ikaw at ang nanay mo, sobrang laki ng pagkadismaya ko sa inyo. Puro kaplastikan, walang katapusang panlilin lang. Talaga bang nagdududa na ako, kung may tunay kang damdamin para sa akin? nagdududa ka sa totoo kong pagmamahal? Gusaize. Ngayong araw talaga, kayo ang bumukas ng mata ko. Na-realize ko, kung ano talaga ang ibig sabihin ng walang konsensya. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mula nung tahimik mong pinayagan sila, nababuyin at apihin ako. Ang pagmamahal ko ay tuluyan ng nawala. Anran, tama na, sapat na yan. Kung aamin ka lang ngayon, at tapusin mo ng maayos ang kasal, maaari kong ipagpatawad, para na lang sa 5 taon, nating pinagsamahan. Patawarin mo ako.
Go Saije. Sino ba ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa para magsalita ng ganyan? Itigil mo na yang nakakadiring pagka-superior mo. Yung 5 taon na buong buo ko namang ibinigay. Isusumpa ko na lang parang ibinigay ko sa aso. Ang kasal na to, hindi ko itutuloy. Si Laugo nga ang binibigyan ka ng pagkakataon. Huwag mong abusuhin. Maliban kay Laugo. Tumigil ka na. Hanggang ngayon, nabubuhay ka pa rin. Sa sarili mong ilusyon. Nakakaawa ka, nakakahiya. Go Saije. Ikaw, ang nanay mo. Pati na rin lahat niyang mga kaibigan. Maghintay kayo ng demanda mula sa abogado ko. Liham ng abogado. Anran, alam mo ba talaga kung ano ang sinasabi mo? Gusto mong idemanda ako? Literal ang ibig sabihin. Ang hirap bang intindihin nun? Sinadya mong sirain ang gamit ng iba. Pinahiya at nilait mo pa ang ibang tao. Kumpleto ang ebidensya. Hayaan mo na lang ang batas. Ituro sa inyo kung paano maging tao. Anran, baliw ka na ba? Dahil lang sa maliit na bagay na to, ay demanda mo ako. Paano na lang lahat ng 5 taon nating pinagsamahan? Kaya mo pa akong kinakausap tungkol sa relasyon. Hindi mo ba nararamdaman na nakakatawa ka? Kung inisip mo man lang kahit kaunti ang relasyon natin, hindi sana nangyari lahat ng to ngayon. Huwag ka magkunwaring parang biktima. Kayo nga ang unang nanloko sa kasal, tapos puro peke pa gamit nyo panlinlang sa iba. Kung may magdedemanda, kami dapat yun. Kayo dapat ang magbayad ng lahat ng naging aberya kay Laugo. Anran, sobrang mali talaga ang tiwalang binigay ko sa'yo. Lahat ng naramdaman ko para sa'yo, isa lang pala iyong malaking panlilinlang. Dapat mo akong bayaran. Ang galing mo talagang baligtarin ang sitwasyon, ano? Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang pinapaikot nitong cutie na to. May lakas ka pa talagang murahin ako. Laugo, tayo na kaya ang tumawag sa pulis. Ipahuli natin tong 2 manloloko na to. Tingnan natin kung magyayabang pa sila. CJ, baka nga kayo pa ang matakot magreklamo. Anran, hanggang kailan ka ba magmamatigas? Pag dumating ang mga pulis talaga, siguradong mamumroblema ka at nanay mo. Ganun ba? E di titingnan ko na lang kung ano nang mangyayari. Tingnan natin sa dulo, kung sino ba talaga ang makukulong. Binigyan na kita ng pagkakataon dati. Ikaw ang di marunong kumilala. Tapos na tayo. Huwag kang magsisisi ha. Gustong gusto ko pa nga. Ikaw, Anak, ba't ka pa nakikipagdiskusyon dyan sa manloloko na yan? Hindi mo siya pinakasalan, siya pa ang talo. Sa mga meron ka, sinong babae ang hindi mo kayang pakasalan? Hayaan mo na silang mag-ina, kasama ng lahat ng mga peke nila. Sabay-sabay silang makukulong. Totoo ba talaga ang mga bagay na to? Hindi pa kayo ang may karapatan magbigay ng hatol dito. Kung totoo nga tong mga bagay na to, tatahimik ka lang ba habang sinisira namin lahat? Ang totoo, ikaw ang nagtangkang manloko sa kasal. Ngayon gusto mo naman kaming baligtarin at kikilan pa. Kahit pa totoo ngang sinusubukan ko kayong kikilan. Kaya ba ninyong bayaran? Uy Laugo, lumabas na ang tunay niyang kulay, di ba? Ang gusto lang niya talaga ay pera. Buti na lang at hindi mo siya pinakasalan. Anran, akala ko kilala na kita. Ako si Gus Saize, hindi ako papayag na mapangasawa ang babaeng kagaya mo. Ganito talaga, madalas kilala mo lang ang mukha, hindi ang puso. Hindi natuloy ang kasal kasi nagbukas ang langit. Tama, talagang nagbukas ang langit. Para mailayo ako sa mga taong kagaya ninyong mapagsamantala. Kung ganon, isauli mo agad ang kotse na binili ko. At ang bahay, dapat maibalik agad sa akin. Anren, wala ka na bang hiya? Nasa pangalan ng anak ko yan. Ibig sabihin, sa anak ko talaga yan. Hindi natuloy ang kasal na to. Ngayon gusto mo pang bawiin ang mga bagay. Ambisyosa ka masyado. Kung kailangan talagang ibalik yan, ikaw dapat ang magbalik sa pamilya namin. Lahat ng maliliit na bagay na iyan. 1,000,000 piso lahat-lahat. Goose size. Ang nanay mo, siya talaga ang nanghihingi ng pera, no? Tama lahat ng sinabi ng nanay ko. Ikaw ang umatras sa kasal. Pinahiya mo ang pamilya Gu. Dapat lang na magbayad ka. Si LVA, ikaw ang pinapabayad mo kay Anran. Ikaw, hayop ka talaga, no? Paanong anak na parang salot ang naging anak ko? Tito, bakit mo kinampihan ng iba? Si Laugo talaga ang tunay mong anak. Tay, huwag ka na makialam. Sina Yuking at si Mama, para sa ikabubuti ko to. Hindi mo lang naintindihan. Tinulungan lang nila ako. Bakit parang naging isang mandarambong na? Kriminal ka. Anran, anong sinabi mo? Bigla-bigla 1,000,000 agad? Di ba parang pananakot na iyan ng nanay mo? Yung 1,000,000, parang discounted na nga yun para sa'yo. Kung matalino ka, magbayad ka na agad. Kung hindi, hintayin mo na lang na dumating ang pulis. Kayo, panloloko at pananakit pa ginawa nyo. Maghanda na lang kayong makulong at magtrabaho sa loob ng kulungan. Siyaw tao. Bilis, magsumbong na kayo sa pulis. Paaresto nyo silang lahat. Sige, tingnan natin. Gusto ko ring makita kung sino talaga ang unang makukulong dito. Anran, 5 na rin ang taon ng relasyon natin. Ayoko rin namang maging sobrang malupit.
Aminin mo na lang. Humingi ka ng tawad sa akin. Tungkol sa bayad, pwede pa natin pag-usapan yan. Ayos na maghiwalay tayo na maayos. Go Saije. Habang ginagamit mo yung kotse ko, at yung bahay ko, tinutulungan mo pa yung nanay mo, nakikilan ako ng 1,000,000. Ngayon, gusto mo pa na ako ang mag-sorry sa'yo, at magpasalamat pa ako dahil sa'yo. Ang kapal ng mukha mo, mas makapal pa sa pader ng lungsod. Ano ba? Ano pa bang gusto mong sabihin? Ano ba talaga ang kailangan mo? Ibalik mo sa akin yung relo na binigay ko sa'yo. Tungkol sa kotse at bahay, wala akong hihingi ni Singkong duling. Maging yung pambayad sa ospital, wala akong ibibigay kahit piso. Ang gusto mo lang ay itong Rolex. Wala ka ng ibang hinihingi. Si Ranran, ibinigay pa niya, itong relo sa kanya. Ito lang yung natatanging, alaala mula sa tatay niya. Isa itong bagay na sobrang mahalaga sa kanya. Kaso si Gusi siya. Hindi talaga siya karapat-dapat. Kung gusto mo lang talaga itong Rolex na ito, wala ka nang hihingin pang iba. Laugo. Itong relo na ito, regalo sa'yo ni Anran nung birthday mo, di ba? Yan, galing sa kanya. Sigurado, hindi naman yan ganun ka-espesyal, basura lang. Lu Yuking, alisin mo yung maduming kamay mo. Gosai. Itong relo na ito, minana ko pa ito sa tatay ko. Kung, kahit konti, may respeto ka pa sa 5 taon nating pinagsamahan. Pwede bang ibalik mo na lang sa akin ang relo na ito? Pagkatapos nito, wala na tayong utang sa isa't isa. Tigilan mo yung pang-memorial dyan. Parang kasalanan na agad kay Laugo. Pag di niya binalik sa'yo. Alam naman niya na mahina loob mo. Gagamitin niya lang yung relo, para wala ka ng habol sa danyos o bayad. Isa pa itong limited edition na Rolex. Kung totoo man ito, lagpas 100,000,000 ang halaga nito. Siya nga, kahit pamahala sa kasal, hindi man lang humingi, siya pa ang may abono. Imposible talagang kayanin niyang ibigay, sa'yo ang ganito kamahal na bagay. Tiyak na peke yan. Anran, peke din yung relo. Siyempre naman. Laugo, masyado kang madaling dayin. Yang relo na ito mula pa sa tatay ko. Iniwan niya talaga ito sa akin. Totoo ito. Lu Yuking, ibalik mo ang relo ko. Kung gusto mo talaga. Bakit parang bal isang balisa ka? Bakit parang bal isang balisa ka? Bakit parang bal isang balisa ka? Mukhang importante nga sa'yo ang relo na yan. Ang galing mo talagang umarte. Halos naniwala na ako sa'yo. Lu Yuking, ano ba talagang gusto mong mangyari? Lu Yuking, ibalik mo sa akin ang relo ko. Gusto mo? Pwede naman. Magbayad ka ng maayos. 1,000,000, walang bawas kahit piso. Hindi ako kasing lambot ni Laugo. Go Saije. Mahalaga talaga sa akin ang relong ito. Kahit ang bahay at kotse ko, kayan kong isuko. Pati na ang gastusin sa ospital ni Butao. Pwede ko rin bayaran. Pero ang relong ito, maari mo ba talagang ibalik sa akin? Tama na, Yuking. Isang peking relo lang yan. Nagsawa na rin akong isuot yan. Ibigay mo na sa kanya. Lu Yuking, anong ginagawa mo? Ay naku. Pasensya na. Nadulas lang ang kamay ko. Nakikita ko naman na sinadya mo iyon. Oo, sinadya ko talaga. Ang mga bagay na ibinigay na, wala nang karapatan pang bawiin. Kung hindi ka nahihiya, ako pa ang nahihiya para kay Lauguhan. Ikaw, Isang peke lang namang relo yun. Hindi ko lang itinapon. Tinapakan ko pa. Anong magagawa mo sa akin?
Tingnan mo nga ang ginawa nyo. Hindi na matutuloy ang kasal na to. Pwede namang maghiwalay ng maayos, di ba? Paano ba naman ako nagkaroon ng anak na ganyan? Hindi marunong kumilatis ng tama at mali. Napakamalungkot ng pamilya natin. Tumahimik ka na nga. Nagkagulo ng ganito. Hindi ba kasalanan lahat yan ni Anren, kung hindi pa sila nagbawi ng engagement? Hindi aabot sa ganito. Kung magagalit ka, dapat siya ang pagsabihan mo. Kung hindi ka kasi tumutulong kay Lo Yuking, lagi nyo kasing ginugulo dito. Hindi sana nagkagulo. Ang kasal na to, Ano bang sinasabi mo? Laugo, bakit parang kasalanan ko na naman to? Sobrang nadudurog ang loob ko. Ang kapal ng mukha mo, tanda ka pa, nasuntok mo pa ako. Laugo, tingnan mo nga yang mag-ina. Palaging nananakit at inaapi ang tao. Ang relong yun. Yun lang ang alaala na iniwan ng tatay ni Anren sa kanya. Napakahalaga nun sa kanya. Parang buhay na niya. Pero hinayaan mo lang si Keaoy, na baliwalain at apakan ang damdamin niya. Tapos ngayon, pinagtatanggol mo pa siya. Busi siya. Pakiramdaman mo nga ang konsensya mo. Nasusuklian mo ba ng tama ang tunay na pagmamahal ni Anren? Ulan King, tigilan mo na yan. Ako nga, gumugulo. Laugo, bakit ka naman lagi panig sa kanya? Sino ba nakakaalam kung siya ba ay nag-iimbento lang ng kwento para linlangin tayo, at pati ang iniwan ni Papa? Ano ba yan, nagdadramang parang malalim ang pag-alala. Ulan King, Huwag ka na magsalita pa. Anran, hindi sinadya ni Ulan King. Ako na humihingi ng sorry sa'yo para sa kanya. Huwag mo na sanang palakihin ha, pwede ba? Anren, ikaw talaga, baliw kang babae. Bakit ba nang hahampas ka na ng tao, ha? Anran, Gosai. Dapat nga, ikaw ang sapakin. Bulag ang mata mo, pati puso mo di na magkaiba sa tama o mali. Alam mo namang mahalaga sa akin ang relo na to. Pero hinayaan mo lang tong kakit mo, na magwala at magpumilit. Ngayon basag na ang relo na to. Hinding-hindi ko, kayo palalampasin. Akala mo kung sino ka ha? Nagbabantang hinding-hindi daw kami palalampasin. Tingnan mo nga tong nangyari dito. May kahit sino bang bigatin dito, na handang ipagtanggol ka. At yung pangarap mong maging anak ng pinakamayamang tao. Tingnan nga natin kung paano ka tatapusin yan. Darating ang kasal ng panganay na anak ni Anne. Ako at mga kasama ko ay dala ang regalo para bumati. Magandang araw po, Boss Ann. Ate Ann, narinig naming darating kayo ngayon. Para sa kasal ng anak ninyong babae. Kami po, espesyal na pumunta ngayon. Para bumati at magbigay ng pagbati sa inyo at kay ate. Matagal na po kaming humahanga sa pangalan ni Boss Ann. Ako po si Rong Tian ng Rong Real Estate. Boss Ann. Ako po si Song Hana ng Song Technology. Isang malaking karangalan po na makita kayo. Grabe. Yung nasa unahan. Iyon yung hari ng Jade, si Liu Heng. Tapos nandyan pa yung chairman ng Rong Real Estate, at ang babaeng presidente ng Song Technology. Lahat sila, mga kilalang tao sa balita to. Ang daming bigating bisita, tapos sobrang galang pa nila sa nanay ng bride. Baka nga. Totoo, siya talaga ang kasalukuyang presidente ng Ann Group. Yung sinasabing pinakamayamang tao sa buong bansa. Ate Ann. Ngayon, kaming ilan dito. Naghandog ng simpleng regalo. Bilang munting paabot ng aming pagmamalasakit. Itong Jade Rui ay pangunahing yaman ng aking Jade Delight Shop. Iniaalay ko ito kay Da Xiao Jia. Naway maging maayos ang buhay ng Da Xiao Jia pagkatapos ng kasal. Araw-araw laging masaya. At puno ng kaligayahan. Boss Ann. Ito naman. Ang titulo ng lupa ng Zishanguan Lantay. Ngayong may sariling pamilya na si Da Xiao Jia, pwede siyang magpahinga at mag-relax doon paminsan-minsan. Parang may kakaibang katahimikan talaga. Grabe. Zishanguan Lantay. Yan yung lugar na kahit may pera ka, hindi mo pa rin mabibili. Parang paraiso yon, promise. Boss Ann. Ito naman, eksklusibong ginawa para kay Dak Xiaojie. Digital Security Protection System na Cloud Shield. Sana hindi ito maliitin ni Dak Xiaojie. Ang Cloud Shield System, ang pinakamataas na, antas ng personal safety protection. Pangkaraniwang tao, hindi kayang abutin o pangarap lang. Ginawa pa mismo para sa bagong kasal. Hindi na kailangan. Naiintindihan ko ang inyong kabutihang loob. Kanselado na ang kasal.
Mukhang totoo nga sila. Pati si Vicky daw ang Liu Heng, sobrang iginagalang si mama ni Anran, talagang halos yumuko pa nga siya. Ibig bang sabihin si Anran, ay talaga palang tagapagmana ng pinakamayamang tao? Imposible yun. Paano naman magiging anak ng pinakamayaman si Anren? Laugo, may ganyang rich kid ba, napapayag na iwan ang milyon-milyong yaman? Para lang makisama sa mga ordinaryong tao, at maghirap at magtiis. Hindi ako naniniwala, siguradong mga hinayaran nilang mga artista lang yan. Mga artista? Oo nga. Buti na lang at hindi natuloy ang kasalang to. Sigurado akong, paandar lang nila yan na pinaghandaan talaga. Una, nagpapanggap silang mayaman, para lang mahikayat kang pakasalan siya, at pag naloko ka na ng tuluyan. Kukuhanin nila lahat ng pera mo, at winalis na lahat ng yaman mo. Tipikal na scam ta, parang love scam lang. Anong Jade Ruyi? Sirang titulo ng lupa, sirang sistema. Siguradong lahat yan 999 lang. Free ship ang pana-props. Puro peke lahat yan. Saan galing ang siraulong babaeng yan? Kalokohan lang lahat yan. Dito sa Jiangcheng. Sinong may lakas ng loob magpanggap na ako si Liu Heng? Itong Jade Ruyi na to, ay ang pinakamahalagang alahas ng Jade Shop namin. Pinakamahalagang alahas tapos handa mong ibigay. Ang galing mo ah. Ang tagal na ring panahon na walang nagtangkang kausapin ako ng ganyan. Gusto mong mamatay? Nagkukunwari. Sige lang, magkunwari ka pa. Akala mo talaga kung sino ka na. Ikaw, ang cute-cute mo talaga. Ang tapang mo ha, nagawa mong ibagsak ang Jade Ruyi ko. Ikaw, mapanlin lang ka, nagawa mo pang saktan ako. Tatawag ako ng pulis. Ipapahuli ko kayong lahat. Walang hiya ka. Pati ang titulo ng lupa ko, nagawa mo pang punitin. Walang pakiramdam na tao. Yuking. Yuking, paano nyo nagawang basta na lang manakit ng tao? Ang bigat pa ng kamay nyo. Hindi ko nga sila pinasama sa libingan. Napakagaan pa nga nito. Manager Leo, kayo pa talaga mismo ang pumunta. Sino ka ba? Ako si Luo Tian, manager ng Fake Wijay. Ako po yung tumawag kanina, kay Secretary Leo para mag-report, na may nanloloko gamit ang pekeng Pulse Ares. Hindi ko akalain na bibigyan nyo ito ng pansin. Personal pa kayong pumunta. Talaga po, ang husay nyong mag-obserba. Nasaan na nga ba yung sinasabi mong pekeng Pulse Ares? Yung peke. Nandito. Tama, Manager Leo. Itong matandang babae na ito, ang lakas ng loob niyang isuot, ang peke na gawa-gawa sa pangalan ng Fake Wijay. Talagang nakakainis. Sinasabi mong peke ang suot niya? Oo nga, Manager Leo. Para itong pambabastos, sa pangalan ng Fake Wijay. Ngayon pat nandito mismo si Manager Leo. Kayong dalawa, mga manloloko kayo. Hindi nyo ba naisip na lumuhad at aminin ang kasalanan nyo? Boss Leo, sinaktan nyo ako. Liu Heng, naalala ko pa, itong Pulse Ares ng Jade, ikaw mismo ang pumili ng materyales. Pinakintab mo, inukitan mo pa ng pangalan. Pina-air cargo mo pa papunta sa hasyenda para pakiusapan akong tanggapin. Tama ba? Ikaw, matandang babae. Ang pangalan ng boss naming si Leo. Hindi ka basta-basta pwedeng tumawag ng ganun lang. Ayan na nga, nagbabantang mamatay ka na. Ang kapal pa rin ng mukha mong magpakapamilya kay Boss Leo. Parang hinahanap mo na ring mamatay. Boss Leo, huwag kayong magpapaniwala sa kanila. Yang mag-ina na yan hindi lang peke ang suot na Pulse Ares. Gumagawa pa ng pekeng pera, gold bar, pati titulo ng lupa. Grabe talaga ang kalokohan nila. Ako si Luo Tian, handang magsampa ng formal na reklamo. Para mahuli lahat ng mga manlolokong to. Mapapaganda ko pa ang pangalan ng Jade Studio. Papagandahin pa daw, ha? Boss Leo. Mali ata ang sinaktan nyo. Sila dapat ang sinaktan nyo, hindi ako. Ikaw talaga ang gusto kong saktan. Walang kwentang tao na walang alam sa Jade. Boss Leo. Lahat ng ginagawa ko para sa Jade Studio. Para sa Jade Studio. Pero gusto mo naman akong ipahamak at sirain sa pinakapangit na paraan ng Jade Studio. Hindi, Boss Leo, hindi ganon. Ikaw, peke, sige lang, sinaktan mo ako, okay lang. Pero naglakas loob ka pang saktan ang pinsan ko. Alam mo ba kung sino ang pinsan ko? Siya lang naman ang manager ng Jade Studio. Kuya pinsan, ayos ka lang ba? Kuya pinsan, kanina lang sinaktan din niya ako.
Hindi ko na matiis yung pag-arte niya, kaya dinala ko yung pekeng jade ruin na dala niya, tapos binasag ko yun. Ayan, bigla na lang niya akong sinuntok at sinipa, tsaka hinampes niya ako hanggang mawalan ako ng malay. Kuya Pinsan, tulungan mo naman akong makuha ang hustisya. Kumuha ng hustisya? Ikaw talagang inutil ka, wala kang awa sa sarili mo, ano? Bulag ka ba at hindi mo nakilala? Bakit hindi ka pa lumuhad at humingi ng tawad kay Boss Leo? Boss Leo. Sino namang Boss Leo? Sino pa ba? Siyempre siya lang. Siya si Hiwang Jade King Liu Heng. Pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Siya ang boss ko. Ha? Siya ang Hiwang Jade King. Imposible yan. Sa loob ng higit 10 taon nagtatrabaho ako sa Jade Jai. Hindi ko pwedeng maliin ng ganon. Sinira mo talaga ang buhay ko. Luo Tian, may tatanong ako sa'yo. Yung inutos ko sa'yo na ipahatid na regalo, saan mo ba dinala? Go see siya. Siya ang groom ngayong araw. At siya rin ang general manager ng Jiangcheng branch ng Anshi Group. Sino nagsabi sa'yo na para sa kanya yon? Para yon sa Anshi Group, para kay Miss Ann, ang anak ng may-ari. Yung kahon ng Dongzhu, hindi para sa akin. Ikaw ba, karapat-dapat ka ba doon? Kung walang si Miss Ann, ano ka nga ba dito? Luo Tian. Sabihin mo sa kanya, magkano ang halaga ng jade ruin na ito? Ang pinakamahalagang alahas ng fake Wijay. Ito ay gawa mula sa pinakamagandang uri ng Jade Emperor Green. 1 buong piraso ang pinutol. Halaga nito, hindi bababa sa 200 milyon. Pinsan, 200 milyon. Pinsan, tulungan mo naman ako. Hindi ko sinasadya, hindi ko alam. Ngayon ko lang na-realize, natatakot na ako. Huli na, hindi mo lang nabasag ang Jade Rui ko. Nabasag mo rin ang Jade Bracelet na ibibigay ko sana kay Boss Ann. Ngayon, wala nang makakatulong sa'yo. Ikaw ang hari ng Jade. Sila. Sila ang presidente ng Anshi Group, An Xiaoqin. At ang kaisa-isang tagapagmana ng Anshi Group, An Ran. Totong sinabi ni Anran ang lahat. Siya talaga ang tagapagmana ng Anshi Group. Dapat sana, ako na ang magiging manugang ng Anshi Group. Patay na. Wala na lahat. Wala na talaga. Hindi ko akalain na si Anran pala, ang tunay na anak na babae ng Anshi Group. Bakit naman siya? Bakit siya? Ang swerte-swerte naman ni Anran. Hindi pwede. Hindi ako papayag na bumalik si Guzizi sa kanya. Ako lang dapat ang mapang-asawa niya. Laugo. Kahit pa siya ang anak ng Anshi Group. Ano naman ngayon? 5 taon na, silang magkasama. Pero kahit kailan, hindi niya sinabi sa'yo kung sino talaga siya. Ibig sabihin, sa mata ng batang ito, wala ka lang talaga sa kanya. Anak ko siya, hindi ikaw ang may karapatang husgahan siya. Sinaktan mo na naman ako, ano naman kung pinakamayaman ka, sinampal kita, para matutunan mong maging tao. Ran. Ang nangyari ngayon, paano mo gustong ayusin? Sundan na lang natin ang legal na proseso. Gusto kong mapanagot sila, para sa lahat ng ginawa nila ngayong araw. Laugo, magsalita ka naman. Ako ang pinakamatagal mong kaibigan. Tulungan mo naman akong pakiusapan sila, Laugo. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka dyan. Anran. Miss Ann. Alam ko na ang mali ko. Ako ang naging bulag. Ako rin ang may masamang bibig. Patawarin mo na ako ngayong beses lang, please. Si Gusi siya iyon. Siya ang may balak magturo sa'yo ng leksyon sa kasal. Wala akong kinalaman diyan. Lu Yuking, ikaw talaga. Anran. Ako. Ayan na, nagsisihan na. Totoo nga, isa kang salbahe. Kayong dalawa, bagay kayong magkasama, promise. Luyu King, pakinggan mo ako. Kung hindi nyo kayang bayaran, ang mga nawala ngayon, maghanda na lang kayong mabulok sa kulungan. Ran, mali talaga ako. Patawarin mo na ako, please. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Lu Yuking, kasalanan niya lahat to. Siya ang nangudyok sa akin. Nadala lang ako sa gulo. Itigil mo na yung mukha mong nakakasuka. Hindi mo naman talaga alam ang mali mo. Ang totoo, nagsisisi ka lang, na nawala sa'yo yung chance mong makakonek sa mayaman. Patawad? Habang buhay, imposibleng mangyari. Ma, ang lahat na natamo nating pagkawala at kahihiyan ngayong araw, ipapaubaya ko na sa Anshilo firm na mag-asikaso.
Pwedeng magbayad sila. O makulong. Sundin ang utos ng dalagang amo. Hanggang dulo dapat panagutin. Bukod pa dyan, tanggalin si Gu Xia bilang General Manager ng Jiangcheng Branch. Si Madam. Tito. Pasensya na po, ako at si Gosaize. Hindi na talaga posible kahit kailan sa buhay na to. Mag-ingat po kayo sa sarili nyo. Ay nako, patay na. Patay na talaga. Hindi na tuloy ang kasal ng anak ko. Nawala pa yung posisyon ng General Manager. Ipaabot sa lahat. Ang panganay na anak na babae ng An Group na si Anran ay bumalik na. Ran. Talaga bang okay ka lang? Okay lang ako. Pagkatapos ng gulo na to, mas naging malinaw na sa akin kung sino talaga si Guseize. Sorry at nadamay ka pa. Pasensya ka na, ha? Lily, ano namang dapat ihingi ng sorry dyan? Kahit dati kang Anran, o ngayon kang si Andaxia Oji. Magkaibigan pa rin tayo ng matagal. Ang gusto ko lang, maging masaya ka. Lily, buti na lang talaga at nandun ka para protektahan si Ranran ngayon. Itong card na to, tanggapin mo na. Isipin mo na lang na bilang isang tita. Regalo ko na ito para sa'yo, pampakilala lang. Tita, ginawa ko lang naman yung dapat, gawin ng magkaibigan. Sobrang mahal po nito, hindi ko po matatanggap. Yung pakikasama mo kay Ranran, mas mahalaga pa yon kaysa kahit anong bagay. Kapag hindi mo ito tinanggap, kami ni Ranran, hindi kami mapapalagay ang loob. Lily, tanggapin mo na. Sige na nga, salamat po, tita. Ang bait mo talaga. Ma, pasensya ka na. Noon, sobrang matigas ang ulo ko. Mali ako. Anak kong babae. Napagdaanan mong lahat ng hirap. Sige, iyak ka lang. Ilabas mo lang ang lahat. Gagaan din ang pakiramdam mo. Ranen, ikaw, sa hinaharap, ano na ang mga plano mo? Ma, bala kong mag-abroad. Tatapusin ko ang kursong naiwan ko 5 taon na ang nakalipas. Kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo lang. Laging si mama ang magiging pinakamalakas mong suporta. Pero bago ako umalis ng bansa, gusto ko munang makuha ni Guseize yung divorce certificate namin. Honey. 5 taon na ang relasyon natin. Dahil lang ba sa hindi pagkakaintindihan ngayon? Gusto mo na talagang tapusin lahat? Mrs. Pakiusap, hayaan mo akong ipaliwanag sa'yo ng personal. Ranen, Ma, hindi ako nagiging mahina. Pakiramdam ko kasi. Panahon na para tuldukan ito ng buo. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na dito. Ranan, kami ang may kasalanan. Kita mo, sinadya ko talaga silang dalhin dito para humingi ng tawad sa'yo. Kami ang naging sobrang pabigla. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na kami. Huwag mo na kaming idemanda. Pwede ba? Oo nga, ate. Kahit anong nangyari, kasalanan namin lahat. Ang laki ng pangunawa mo. Patawarin mo naman kami kahit isang beses lang. Oo, tama. Ate, nandito kami para humingi ng tawad sa'yo. Pakiusap para na rin kay Laugo. Patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. sorry na, pwede ba? Hindi naman namin alam na ikaw pala yun. Ganyan ba talaga kayo humingi ng tawad? Noon, nung pinaikot niyo ako sa sahig at pinahiya,
At nung binasag nyo ang alaala ng tatay ko, bakit hindi nyo inisip ang magiging bunga ng ginawa nyo? Tama na siguro yan. Kailangan bang ganyan ka magtanim ng galit? Ako pa daw yung nagtatanim ng galit? Ikaw nga itong lagi akong pinipili. Dahil lang ba, gusto mo si Gosaize? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Si Laugo, parang kapatid ko lang yun. Sa pagitan namin, walang ibang namamagitan kundi tunay na pagkakaibigan. Kalinis. Ikaw mismo, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Lu Yuking, pwede bang manahimik ka na lang? Ran, Yuking, bata pa yan, wala pa sa tamang isip. Ako na ang hihingi ng paumanhin para sa kanya. Sana, huwag mo na siyang palalain pa. Kung totoong makukulong tayo, sirang-sira na ang buong buhay natin. Kaya, kayong dalawa, hindi naman talaga kayo. Seryosong nagsusorry. Takot lang kayo makulong. Tama ba? Hindi. Totoo, gusto ko talagang ayusin ang lahat sa pagitan natin. Ran, seryoso talaga ako. Nagpakumbaba na tayo dito ng matagal. Hindi pa rin matapos-tapos ang babae na to. Binibigyan mo na ng respeto pero hindi naman marunong gumanti. Hindi ba't may konting pera lang naman siya? Porke anak ng pinakamayaman, akala mo kung sino na. Tiisin na lang muna, Pag napalamang na nilaugo siya pabalik. at naging manugang na ng pamilyaan. Pag andyan na, kahit anong gusto niyang gawin dito. Bahala siya. Tama, ubos lahat ng ari-arian nila pagdating ng panahon. Tayong lahat, magpapakasaya at malaya na. Gosaize. Noon una, talagang ang nabulag ako sa'yo. Kasama mo pa mga tropa mo mula pagkabata. Kunwari nagpapakumbaba kayo at humihingi ng tawad. Pero sa likod, puro plano ninyo kung paano kukunin ang ari-arian ng pamilya ko. Ang totoo, bulok na talaga kayong lahat hanggang sa buto. Kayong dalawa, mga kuti, ano na namang kalokohan ang pinapadala nyo sa group chat? Ranan. Lahat ng nasa group chat kalokohan lang yon. Huwag kang maniwala, hindi ko magagawang gawin sa'yo yon. Simula ngayon, ikaw na ang boss dito sa bahay. Lahat ng gusto mo, susundin ko. Ranan. Lumayo ka, huwag mong gamitin ang marumi mong kamay para hawakan ako. Hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Ranan, nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko kaya mawala ng katulad mo. Mali ako, Ranan. Laugo. Tumayo ka nga dyan. Bakit ka nakaluhod sa kanya? Hindi ba't inaano lang naman? Niya kasi mayaman pamilya niya. May nanay siyang laging nagtatanggol sa kanya, di ba? Tama si Yuking. Ayoko na din, di na ako magpapakamartir. Tama. Anak ng pinakamayamang tao. Hindi kami bagay sa kanya. Ayoko na ng ganitong treto. Ano? Hindi mo na kayang ituloy ang drama mo? Kanina, galing mo pa magpanggap ah. Hindi ko kayo kailanman mapapatawad. Lumayas na kayong lahat dito. Tahimik, layuan niyo ako, lahat kayo. Kung hindi dahil sa inyo, ako na sana ang manugang ng Ungroup ngayon. Ako ngayon ang manugang ng Ungroup. Lahat to dahil sa inyo. Gosaize. Sa wakas sinabi mo rin ang totoo. Hindi mo talaga maiwan. Hindi ako ang hindi mo kayang bitawan. Kundi ang pagiging manugang ng pinakamayamang pamilya. Taigo, tara na. Ayaw ka na talaga niyang patawarin. Lumayo ka, huwag mo akong hawakan. Ikaw ang puro sulsol. Binibigyan mo ako ng mga kakaibang ideya. Ganito ako dahil sa'yo. Gusi siya. Ngayon, ako na naman ang sinisisi mo. May konsensya ka pa ba? Lahat ng ginagawa ko. Para sa'yo naman to, ni hindi mo ba nararamdaman? Na gusto kita. Lu Yuking. Ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko na gusto kita. Simula pa high school gusto na kita. Mahigit 10 taon na kitang gusto. Mahigit 10 taon na kitang gusto. Pero kahit kailan, hindi mo man lang ako tiningnan ng maayos. Lahat ng kabaitan ko sa'yo, hindi mo rin naman pinapansin. Gusi siya, wala ka bang puso? Lu Yuking, huwag ka namang manggulo sa ganitong oras. Hindi pa ba sapat ang mga problema na ipinapasa mo sa akin? Hindi pwede. Kailangan ko nang sabihin ngayon. Ngayon, kailangan mong pumili. Ako ba o siya? Sinasabi ko lang sa'yo, mula simula hanggang dulo, isa lang ang mahal ko, si Anran. Siya lang ang gusto kong pakasalan. Siya lang ang gusto kong makasama sa isang pamilya. Naiintindihan mo ba? Pero magkasama tayong lumaki. Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Gusi siya. Kung ako ang pipiliin mo, mas kayang-kaya kitang mahalin kesa kay Anran. 1,000 beses, 10,000 beses pa. Mabait ka sa akin. Mabait?
Walang kwenta. Sabi mo gusto mo ako. Dahil sa'yo, nawala ang sansa kong maging parte ng mayaman. Lu Yuking. Isa ka talagang cute. Kayong dalawa, nakakadiri talaga kayo. Lumayas na kayo dito. Ngayong naririnig ko kayong magsalita, para kayong nilalapastangan ang mga tenga ko. Ranfan, may lugar pa ba ako sa puso mo? Nagsiselos ka, tama ba? May lugar ka pa rin ba sa puso ko, tama ba? Ranfan. Go Saije. Lu Yuking, umalis ka nga. Simula ngayon, huwag ka nang magpakita. Sa harap namin ni Ranfan. Go see siya. Loko ka na ba? Pinatulan mo pa si Yuking. At pati kayong dalawa, umalis din kayo. Simula ngayon, wala nang koneksyon sa pagitan natin. Ranfan. Wala na akong relasyon sa kanila. Simula ngayon, ikaw lang ang mundo ko. Wala nang hahadlang sa atin. Go Saije. Nakakainis ka na talaga ngayon. Huwag ka na magkunwari, na mahal mo talaga ako. Sabi mo mahal mo ako, pero ni minsan hindi mo tinanggihan si Lu Yuking sa mga malabong kabaitan niya sa'yo. Habang sarap na sarap ka sa ganyang, tawag niyang ipagkakaibigang lalaki at babae. Dito sa akin ang pakunwari mong tapat ka, sobrang makasarili mo, saka, kung hindi naman ako anak mayaman. Gagawin mo pa ba to, pilit mo pa rin ba akong babalikan? Yung pagmamahal mo, mura at may kapalit. Pinaparamdam mo lang na napakababa at nakakatawa ako. Ranran, pakinggan mo muna paliwanag ko. Tama na. Hindi talaga kita mapapatawad. Wala nang pag-asa pa sa ating dalawa. Ngayon, ang gusto ko na lang ay matapos agad ang legal na proseso natin ng annulment. Ranran. Wala na ba talagang, kahit kaunting pag-asang? Magkaayos tayo. Kasalanan nilang lahat ito. Dahil sa kanila, puro problema ang dumarating. Kaya naging ganito kasakit si Ranran. Ipapakulong ko silang lahat. Basta mapakulong ko sila. Siguradong mapapatawad ako ni Ranran. Hello, Law Enforcement Bed 2. Gusto kong magsampa ng reklamo. Oh. Kuya ng seguridad, sila yon. Sinasadya nilang sirain ang kasal ko. Sinira pa nila ang mga gamit ng pamilya ng misis ko. Bilisan nyo at ipakulong nyo sila. Gusi siya. May lakas ka pa ng loob tumawag ng pulis para huhulihin kami. Ang kapal ng mukha mo. Noon, pinayagan mo ang gulo sa kasal ko, di ba? Go see siya, tao ka pa ba talaga? Ako pa nga ang natama ng bote ng alak, no? Nagbabalak kang lumaglag ng kasama? Hindi pwede. Kuya ng seguridad. Siya nga ang pasimuno, Hulihin niyo siya. Lahat kami, sunod lang sa kanya, Nagsisinungaling ka. Kuya ng seguridad, sinisiraan lang niya ako. Ako ang biktima dito. Sinira ang kasal ko. Hindi na ako mapapatawad ng asawa ko. Lalo na siya. Siya ang nag-udyok sa lahat. Gusi siya. Si Anren na yang cute na yan. Ano bang meron siya? Dahil lang sa kanya, tinalikuran mo na lahat, pati kami mga tropa mo. Tama ba? Cute ka talaga. Tumahimik ka nga dyan. Pinagtaksilan mo ang tropa. Bugbugin siya. Go see Shay, hintayin mo lang ako. Balang araw sisingilin talaga kita. Lahat ay umayos. Dalhin silang lahat pabalik para imbestigahan. Goose matuwid ang batas ng langit, walang takas sa karma. Pag nakuha ko na ang divorce certificate, sa ating dalawa, tapos na talaga lahat.
Ranzran, nandito ka para dalawin ako. Sa wakas, dinalaw mo rin ako. Ngayon, nandito ako para ibigay ito sa'yo. Simula ngayon, hindi na tayo magkakaugnay. Ranzran, nagkamali ako. Sobrang nagsisisi ako. Pinagsisisihan ko na hindi kita pinahalagahan. Ranzran. Run. Dapat harapin mo na ang bagong buhay mo.